Dahan-dahang bumuhos ang ulan sa lungsod ng Quezon ng gabing iyon. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa mula sa mga buro ng Antipolo at ang mahinang lagaslas ng tubig na dumadaloy sa makikitid na kanal sa gilid ng kalsada. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, alas 10:17, isang emergency call ang pumasok sa presinto 7 ng pulisya sa Kamuning. Nanginginig ang boses sa kabilang linya, tila may pinipigilang hikbi. Ako po yung kusinero sa Alpas Restaurant. May mabahong amoy mula sa freezer sa basement. Natatakot po akong buksan. Parating na po kayo. Pagkatapos noon, naputol ang tawag. Si Teniente Ricardo Rick De Leon, na nooy kasasara pa lamang ng isang lumang kaso, ay biglang napatayo. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa, at mula noon, bihirang-bihira na siyang makatulog bago maghating gabi. Bawat gabi, pakiramdam niya ay may dalang mga alaala ang malamig na hangin na hindi niya inaasahan. Nang marinig niya ang mga salitang mabahong amoy, agad na nabuhay ang kanyang dating instinct. Isinuot niya ang kanyang leather jacket, sinuri ang kanyang baril, at sinenyasan ang dalawa niyang tauhan na maghanda. Ang patrol car ay humarurot, tinatagos ang manipis na hamog na bumabalot sa kahabaan ng Katipunan Avenue. Ang Alpas Restaurant ay marangyang nakatayo sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling salamin, pinalamutya ng malalamlam na ilaw na kulay ginto. Mula sa labas, walang anumang pahiwatig na may madilim na lihim na nagkukubli sa loob. Ang mga mesa ay maayos na nakahanda, may malumanay na musikang tumutugtog, at ang ngiti ng receptionist ay sumasalubong sa bawat bisita na parang karaniwang gabi lamang. Ngunit sa ilalim ng karangyaang iyon, sa likod ng bakal na pinto patungo sa basement, ang hangin ay kakaiba at mabigat. Nang bumaba si Rick sa hagdanan, isang masangsang na amoy na pinaghalong lansa, kalawang, at bulok na parang tuyong dugo ang sumalakay sa kanyang ilong. Si Jose Jojo Santos, ang kusinerong nag-ulat, ay nanginginig na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hawak niya ang isang maliit na flashlight. Ang kanyang mga mata ay namumula, ang mukha'y putlang-putla. Hindi ko po magawang buksan yung freezer, sir. May tumutulong pulang likido mula sa ilalim ng pinto, parang dugo. Saglit na tiningnan ni Rick ang sahig, nakita ang mga bakas ng patak na bumubuo ng linya patungo sa pader sa likuran. Sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na magsuot ng guwantes at mask. Ang malaking industrial freezer ay nakasandal sa pader na semento. Mahina ang ugong nito. Sa metal na pinto nito, nakakabit pa rin ang isang health inspection seal na nagsasabing 2 linggo pa lang ang nakalipas mula nang huli itong suriin. Ngunit sa ilalim na bahagi, mula sa isang maliit na siwang malapit sa gulong na bakal, patuloy na tumutulo ang maitim na likido. Tiningnan ni Rick si Jojo. Sino ang karaniwang nagbubukas ng freezer na ito? Sa boses na halos hindi marinig, sumagot si Jojo, si Chef Marco at ang manager na si Sir Miguel lang po. Ako, tagalinis lang ng sahig. Pinababa ni Rick ang manager ng restaurant. Hindi nagtagal, lumitaw si Miguel Migstan. Ang mukha niya ay basang-basa ng pawis. Kahit malamig ang silid, dala niya ang digital card para buksan ang freezer. Nanginginig ang kanyang kamay habang idinidikit ang card sa panel. Isang tunog ng click ang narinig. Dahan-dahang bumukas ang metal na pinto. Agad na humalabas ang bugso ng nagielong hangin, kasama ang mabahong amoy na nagpanginig sa isang batang pulis na napatalikod at halos masuka. Binuksan ni Rick ang kanyang flashlight. Ang puting ilaw ay tumama sa mga tumpok ng nagielong karne sa loob. Ang mga malinaw na plastic bag na may tatak na imported ay maayos na nakasalansan. Ngunit sa sulok sa ibaba, may isang itim na supot na kakaiba, may punit sa kanang bahagi. Mula sa butas, may nakikitang isang bagay na nagielo at maputla. Yumuko si Rick, lumapit ng ilang pulgada. Natigilan siya. Isang paa ng tao. Ang mga daliri ay kulubot, ang mga kuko ay nangingitim, at may mga mumunting buhok pa na nakadikit sa bala. Walang nagsalita. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang ugong ng freezer, at ang mabibigat na hininga ng mga pulis ang maririnig. Sa wakas, ibinaling ni Rick ang kanyang mukha at mahinang sinabi, "Isil niyo agad ang kwartong ito. Walang lalabas o papasok." Pagkatapos ay tinawagan niya ang forensics. Sa kanyang puso, isang halo ng takot at galit ang namuo. 5 taon na ang nakalipas,
natagpuan din niya ang bangkay ng kanyang asawa sa isang karumal-dumal na kalagayan. At ngayong gabi, ang mabahong amoy na iyon ay bumalik na para bang hinihiling sa kanya na tubusin ang nakaraan. Dumating si Dra. Isabel Reyes makalipas ang 20 minuto kasama ang isang maliit na team. Ang babaeng may matatag na mukha ay panandali ang tumingin kay Rick. Tila nagkaintindihan sila nang hindi na kailangan pang magsalita. Mabilis siyang nagsuri at pagkatapos ay nagsalita, hindi ito hayop. Malinis ang pagkakahiwa. Gawa ng matalas na kagamitan. Humugot ng malalim na hininga si Rick. Tinakpan ni Migs ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Si Jojo ay nakayuko, nanginginig ang mga labi. Sa itaas, ang buhay ng Maynila ay patuloy na tumitibok sa mga ilaw ng mga calf at tawanan ng mga kabataan. Walang sinumang nakakaalam na sa ilalim ng mataas na gusaling iyon, isang madilim na lihim ang kabubukas pa lamang. Sa kanyang puso, alam ni Rick na ang kasong ito ay hindi lamang isang simpleng pagkatuklas ng bangkay. Pero ang isang bagay na mas malalim, isang bagay na iayanig hindi lamang sa kusina ng isang restaurant, kundi sa buong konsensya ng sangkatauhan. Lalong lumalim ang gabi, hindi pa rin tumitila ang ulan. Sa labas ng gusali, ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa malamig na hangin mula sa hilaga. Tumingin si Rick sa langit at mahinang bumulong na para bang may kinakausap na hindi nakikita. Pangako, ngayong gabi, hindi ko hahayaang malibing sa katahimikan ang krimeng ito, tulad ng dati. Malakas ang ihip ng hangin ng madaling araw, dala ang basang simoy mula sa hilagang bahagi ng lungsod. Hindi pa tumitila ang ulan mula pa kagabi, at sa likod bahay ng Alpas Restaurant, nagsimula ng takpan ng baha ang kalahati ng gulong ng patrol car. Ang pula at puting police line ay nakalatag sa pinto ng basement, marahang umuugoy sa hampas ng hangin. Sa loob, ang ilaw ng fluorescent lamp ay marahang kumikislap, lumilikha ng mga kakaibang anino sa malamig na metal na pader. Si Teniente Rick ay tahimik na nakatayo sa harap ng freezer na ngayoy selyado na, habang ang forensic team ay tahimik na nagtatrabaho. Si Dra. Isabel Reyes ay nagsuot ng bagong guwantes at binuksan ang isang maliit na kwaderno sa kanyang kamay. Isa-isa niyang sinuri ang bawat supot ng karne na nakasalansan sa mga estante, tinitimbang at isinusulat ang mga label na kahina-hinala. Nang buksan niya ang ilalim na bahagi ng estante, natagpuan niya ang isang nagielong likido na kulay pula-itim na nagsisimula ng matunaw sa ibabaw ng bakal na tray. Marahan niya itong sinagi gamit ang dulo ng kanyang guwantes at mahinang sinabi, hindi ito dugo ng baka. Tumango si Rick. Matalim ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang bawat detalye. Si Migs ay nakatayo hindi kalayuan sa likuran. Lalong namutla ang kanyang mukha. Wala po talaga akong alam, Tenyente. Ang freezer na iyan ay si Chef Marco lang ang nagbubukas. Siya ang pinakadisiplinado sa kusina. Lahat ng staff, takot sa kanya. Tinitigan ni Rick ang lalaki ng matagal at pagkatapos ay nagtanong sa mahinahong boses, nasaan si Chef Marco ngayon? Nanginginig na sumagot si Migs. Umuwi po siya bandang 5:00 ng hapon kanina. Sabi niya, magpapahinga raw dahil pagod na pagod. Ang kanilang usapan ay nilamon ng ugong ng freezer na umaandar pa rin. Sa isang sulok ng silid, si Jojo ay nakaupo sa isang bakal na upuan, hawak ang kanyang ulo. Ang binata ay mukhang nalilito at takot na takot. Lumapit si Rick at tinapik ang kanyang balikat. Ginawa mo ang tama sa pag-ulat, pero ngayon, may napansin ka bang kakaiba sa kusina bago ang gabing ito? Tumingin si Jojo sa sahig bago sumagot. 2 araw na po ang nakalipas, may narinig akong parang malakas na pagbagsak ng isang bagay mula sa basement. Akala ko po noon, isa sa mga chef ang nakahulog ng malaking tray, pero nagsimula na po yung amoy kahapon ng umaga. Itinigil ni Dra. Isabel ang kanyang ginagawa. Tumingin siya kay Rick at itinuro ang isang malabong pulang guhit sa sahig na umaabot hanggang sa sulok ng silid. Ang guhit ay tila bakas ng isang mabigat na bagay na kinaladkad. Lumuhod si Rick upang suriin ito at pinunasan ang ibabaw gamit ang isang puting tissue. Malinaw na kumapit ang pulang kulay. Tumayo siya at maikling sinabi, hindi ito aksidente. Isang pulis ang lumapit dala ang listahan ng shift ng mga empleyado mula sa computer ng restaurant.
Mula sa datos, makikita na 2 tao lamang ang may access sa basement sa loob ng nakalipas na 3 araw, si Chef Marco Imperial at si Jojo Santos. Pumikit sandali si Rick. Sinasabi ng kanyang kutob na ang kasong ito ay mas malaki pa kaysa sa inaakala. Muling lumapit si Dra. Isabel sa freezer at maingat na hinila ang itim na supot na unang natagpuan. Mabigat ang plastik na iyon at nang bahagyang mabuksan, lalong lumakas ang mabahong amoy. Sa katahimikan, lahat ay nagpigil ng hininga. Mula sa loob ng supot, nakita ang isang piraso ng tela ng uniforme ng waitress na kulay krema, na may maliit na borda sa dibdib na mailetrang N. Matalim na tiningnan ni Rick si Migs. Sino ang may ganitong uniforme? Nanginginig si Migs. Uniforme po yan ng waitress na si Maria Cruz. 3 araw na po siyang hindi pumapasok. Akala ko po may sakit lang. Bumalot ang katahimikan sa silid. Pumikit si Jojo at tinakpan ang kanyang mga tainga na para bang hindi kayang marinig ang pangalang iyon. Si Maria, ang kanyang kasama sa boarding house, ang babaeng laging naghahanda ng tsaa para sa mga staff bago sila magsimula sa trabaho. Tinitigan ni Rick ang nagielong katawan sa bakal na tray ng may malalim na tingin. Sa kanyang puso, isang halo ng awa at galit ang namuo. Samantala, sa labas ng silid, ang ulan ay pumapatak sa yero, lumilikha ng mabagal na ritmo na parang tibok ng puso ng mundo. Naglakad si Rick patungo sa pinto at tumingin sa syudad na nababalot ng hamog. Paminsan-minsan, kumikidlat sa malayo. Alam niya mula sa karanasan, bawat amoy ng dugo ay nagtatago ng isang mahabang kwento. Hindi pa niya alam kung ano ang hugis ng kwentong ito, ngunit sinasabi ng kanyang pakiramdam na ang pagkamatay ng dalaga ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagay na mas madilim pa. Nang bumalik siya sa freezer room, inihanda na ni Dra. Isabel ang mga sample ng dugo at tissue para dalhin sa laboratorio. Dadalhin ko ito sa headquarters ngayong gabi rin. Pero tenyente, kailangan kong maging tapat. Masyadong malinis ang mga hiwa. Tanging isang chef o isang profesional na magkakatay ang makakagawa nito ng ganito kapulido. Hindi sumagot si Rick. Nakatitig lang siya sa sahig, nakikinig sa alinggaw ng ulan na tumatalbog mula sa mga metal na pader. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang mukha ng kanyang asawa. Naalala niya ang gabi kung saan natagpuan ang katawan ng babaeng minamahal niya sa kanilang sariling kusina na may katulad na sugat sa pulso. Walang nahuling salarin, tanging amoy lang ng dugo at mahabang katahimikan. Yumuko siya, pinipigilan ang mabigat na hininga. Dahan-dahang lumapit si Migs, halos pabulong ang boses. Tenyente, magiging malaking kaso po ba ito? Tiningnan siya ni Rick nang walang ekspresyon. Naging malaking kaso na ito mula pa noong unang lumabas ang amoy. Lalong lumalim ang gabi. Sinara ni Dra. Isabel ang freezer gamit ang isang bagong selyo at isinulat ang kanyang huling tala sa maliit na kwaderno. Samantala, si Rick ay nakatayo sa gitna ng silid na ngayoy puno ng amoy ng antiseptiko at lamig na tumatago sa buto. Sa labas, nagsimula nang lumayo ang sirena ng sasakyan ng forensic, nag-iiwan ng malabong alinggaw sa hangin. Tiningnan ni Rick ang kanyang kamay na marahang nanginginig at pagkatapos ay mariin itong ikinuyom. Sa kanyang isipan, iisang pangungusap lamang ang naroon. Kung totoo ngang tungkol ito kay Maria, may isang taong naglalaro ng pinakamadilim na kasalanan sa lungsod na ito, at hahanapin ko siya bago mag-umaga. Dahan-dahang dumating ang madaling araw, ngunit ang langit ng Quezon City ay kulay abo pa rin, na parang nagpipigil ng liwanag. Ang hamog ay nakadikit sa mga bintana ng forensic lab sa headquarters ng Presinto 7. Sa loob, si Dra. Isabel Reyes ay nakatayo sa harap ng isang mahabang stainless steel na mesa, nakasuot ng puting lab coat at bagong guwantes. Sa ibabaw ng mesa, nakalatag ang ilang piraso ng nagielong karne na kinuha mula sa freezer ng Alpas Restaurant. Malamig at tahimik ang hangin sa silid, ngunit sa likod ng bawat hininga, may tensyon na mahirap ipaliwanag. Si Teniente Rick De Leon ay nakaupo sa isang metal na upuan, pinagmamasdan ang mga piraso ng karne nang hindi kumukurap. Ang amoy ng lansa na may halong formalin ay pumuno sa silid. Mula sa malayo, ang tunog ng azan sa madaling araw ay maririnig ng malabo, isang paalala na sa labas, ang buhay ay nagpapatuloy pa rin ng normal. Samantalang sa silid na ito, sila ay sumisisid sa kadiliman.
Iginilid ni Dra. Isabel ang isang digital microscope at pagkatapos ay tumingin sa screen. Ang unang resulta ay lumitaw sa kulay rosas at abo. Ang hibla ng kalamnan nito ay pino. Masyadong pino para sa karne ng baka. Humugot siya ng malalim na hininga. Tenyente, tingnan ninyo ito. Tumayo si Rick at lumapit. Sa screen, makikita ang isang pattern ng tissue na tanging sa katawan ng tao lamang matatagpuan. Lumunok si Dra. Isabel bago nagsalita, hindi ito baka. Ito ay human muscle tissue. Ang tunog ng bentilador ng aircon ay tila lalong lumakas. Matagal na tinitigan ni Rick ang screen. Sa kanyang isipan, ang salitang itao ay paulit-ulit na umalinggaw na parang etso sa loob ng isang kuweba. Sinubukan niyang pigilan ang galit na unti-unting namumuo. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng natuklasan na ito. Kung totoo, hindi lamang ito pagpatay. Ito ay isang insulto sa buhay. Isang batang miyembro ng forensic team, si Andre, ang lumapit dala ang 2 bagong plastic bag na kinuha mula sa restaurant. Mahina siyang nagsalita, natagpuan po namin ito sa pinakailalim na estante, itinago sa likod ng isang kahon ng imported na karne. Binuksan ni Rick ang isa sa mga supot. Sa loob, may isang piraso ng atay na maitim at siksik. Naka-vacuum sealed ito na may maliit na label na may nakasulat na hindi kilalang numero. Agad itong sinuri ni Dra. Isabel sa ilalim ng isang ultraviolet light. Pagkatapos ng ilang minuto, mahina siyang nagsalita. Human tissue din ito, tenyente. At tingnan ninyo, may bakas ng isang industrial cutting tool. Tiningnan siya ni Rick ng tahimik. Ang tunog ng natitirang ulan sa labas ng gusali ay dahan-dahang pumapatak sa yero. Bawat patak ay parang bilang ng oras na pumipigas sa kanyang kalooban. Pumikit siya sandali at pagkatapos ay nagsalita, ipadala ang sample na ito sa Central Analysis. Suriin ang lahat ng nagielong materyales mula sa restaurant na iyon. Gusto kong malaman kung gaano karami ang naihalo na sa pagkain. Tumango si Dra. Isabel. Ngunit bago pa niya maisara ang kanyang talaan, nagdagdag si Andre ng isang pangungusap na lalong nagpabigat sa sitwasyon. Nakahanap din po kami ng ilang hibla ng mahabang buhok sa loob ng isa sa mga supot. Buhok ng babae, kulay dark brown, kahawig ng sa biktimang si Maria. Natahimik ang silid. Dahan-dahang naglakad si Rick patungo sa bintana, pinagmamasdan ang hamog ng umaga na bumabalot sa lungsod. Ang anino ng mga ilaw poste ay malabong nakikita sa gitna ng puting hamog. Sinubukan niyang huminga ng dahan-dahan, ngunit naninikip ang kanyang dibdib. Sa kanyang isipan, nakita niya ang anino ni Maria, isang dalagang marahil ay gusto lamang magtrabaho at mag-ipon para sa kanyang ina sa Batangas. Ngayon, ang mga bahagi ng kanyang katawan ay natagpuang nakahalo sa mga sangkap ng pagkain na inihahain sa mayayaman. Tila nawalan na ng hangganan ang mundo sa pagitan ng tao at kalakal. Lumapit si Dra. Isabel, malumanay ngunit matatag ang kanyang boses. Tenyente, kailangan nating mag-ingat. Maaaring mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Kung totoong may lamang loob ng tao na inihain sa isang 5-star restaurant, hindi iyon gawa ng iisang tao. Tiyak na may nakakaalam, marahil ay pinoprotektahan pa. Dahan-dahang tumango si Rick. Alam niyang totoo iyon, ang ganitong uri ng krimen ay hindi magaganap ng walang network. Alas 6:20 ng umaga, lumabas ang paunang ulat mula sa laboratorio. Sa 4 na sample na kinuha, 2 ang nagpakita ng efficacy na tugma sa datos ng biktimang si Maria. Isa ay hindi kilala at ang isa pa ay nagpakita ng pinaghalong resulta. Tinitigan ni Dra. Isabel ang ulat ng may di makapaniwalang mga mata. Pinaghalo. Ibig sabihin, may higit sa isang pinagbulan. Mariing kinuyom ni Rick ang papel. Bawat salita sa ulat ay parang patalim na tumutusok sa kanyang isipan. Samantala, sa itaas na palapag ng headquarters, ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng mga piraso ng katawan sa restaurant ay nagsimula ng dahan-dahang kumalat sa mga internal na hanay. Ilang matataas na opisyal ang tumawag kay Rick at pinaalalahanan siyang panatilihin ang buong pagiging kumpidensyal. Maikli lamang ang kanyang sagot, mag-iingat ako, pero hindi ako mananahimik. Pagkalabas sa forensic lab, nagsindi si Rick ng sigarilyo at tumayo sa likod na balkonahe.
Maalinsangan pa rin ang hangin ng umaga, ngunit ang amoy ng dugo ay tila nakadikit sa kanyang jacket. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng hilaga, sa mga burol ng antipolo na nababalot ng hamog. Doon, ang Alpas Restaurant ay tahimik na nakatayo na para bang walang nangyari. Sa ilalim nito, may isang lihim na nagsisimula ng magpakita ng kanyang mga pangil. Sa kanyang puso, nangako si Rick na haharapin niya si Chef Marco ngayong umaga rin. Gusto niyang makita mismo ang mga mata ng taong posibleng ginawang pagkain ang isang tao. Sa kabilang banda, tinitigan ni Dra. Isabel ang larawan ni Maria na nakakabit sa identification board ng biktima. Ang ngiti ng dalaga sa larawan ay tila malumanay, inosente at puno ng pag-asa. Walang sinuman ang mag-aakala na ang kanyang kapalaran ay magtatapos sa isang freezer. Sa labas ng gusali, nagsimula ng sumilip ang araw sa likod ng hamog. Ngunit ang liwanag na iyon ay hindi sapat para painitin ang puso ng sinuman sa loob ng silid na iyon. Alam nila na ang umagang ito ay hindi isang bagong simula, kundi isang pinto patungo sa mas malalim pang kadiliman. Pinatay ni Rick ang kanyang sigarilyo, tumingin sa basang kalsada sa ibaba, at mahinang bumulong. Kung ito ay tungkol sa pagkain, may isang taong ginagawang putahe ang tao. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang nagugutom sa ganito kalupit na paraan. Nang umagang iyon, malamig pa rin at mahamog ang hangin sa paligid ng police headquarters. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw, ngunit si Teniente Rick ay nasa interrogation room na. Mag-isa siyang nakaupo sa likod ng one-way mirror, nakatitig sa bakanting upuan sa kabilang panig ng metal na mesa. Sa kanyang kamay, may isang manipis na folder na naglalaman ng mga larawan mula sa crime scene, ang nag-iilong piraso ng paa, at ang ulat ng forensic. Sa sulok ng silid, ang orasan sa dingding ay nagpapakita ng 8:30. Bumukas ang pinto. Dalawang opisyal ang nagpasok sa isang lalaking nakaputing polo shirt, na may apron pa sa kusina na nakasabit sa kanyang balikat. Payat ang kanyang mukha, malungkot ang mga mata, ngunit ang tingin niya ay matalim, tulad ng isang taong hindi nakakakilala ng takot. Si Chef Marco Imperial. Pagkaupo niya, marahan niyang pinunasan ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay tumingin ng diretso sa harap. Walang kaba, walang pagkalito, tanging isang katahimikan na nagpabigat sa hangin sa silid. Dahan-dahang pumasok si Rick. Ang kanyang mga hakbang ay matatag ngunit sinusukat. Umupo siya sa tapat ni Marco at inilapag ang folder sa mesa. Binuksan niya ang isang larawan at pagkatapos ay tinitigan ang lalaki ng malalim. Alam mo ba kung ano ito? Sumulyap si Marco sandali at pagkatapos ay sumagot ng walang emosyon. Karne ng baka yan, di ba? Ang kanyang boses ay kalmado, tulad ng isang taong nagpapaliwanag ng isang recipe. Pinigilan ni Rick ang kanyang emosyon. Itinulak niya ang pangalawang larawan na nagpapakita ng paa ng tao, na may kulay abong balat at nangingitim na mga kuko. Kung baka rin ito, gusto kong malaman kung anong uri. Hindi agad sumagot si Marco. Tinitigan niya ang larawan ng ilang segundo at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng kakaiba. Hindi ko alam kung ano yan. Ang inaasikaso ko lang ay mga sangkap sa pagkain, hindi bangkay. Yumuko si Rick. Pero ipinapakita ng kamera ng restaurant na ikaw lang ang nag-iisang taong pumasok sa basement 2 gabi na ang nakalipas, eksaktong 8 minuto at 22 segundo. Gusto mong ipaliwanag kung ano ang ginawa mo sa loob ng panahong iyon? Bumuntong hininga si Marco na parang nainip. Sinuri ko ang temperatura. Inayos ko ang mga karne para hindi masira. Malaking negosyo ang restaurant na iyon, Teniente. Kapag nasira ang imported na karne, babagsak ang reputasyon. Dahan-dahang tinapik ni Rick ang mesa gamit ang kanyang daliri, pinagmamasdan ang bawat maliit na galaw sa mukha ng lalaki. Walang panginginig, walang takot, tanging isang hindi natural na katahimikan. Isang opisyal ang nagpasok ng isang plastic bag na naglalaman ng mga sapatos pangkusina na kinuha mula sa bahay ni Marco. Binuksan ito ni Rick at inilagay ang isang sapatos sa ibabaw ng mesa. Sa swelas nito, mayroon pa ring mga mansa ng kulay pula kape. Tinitigan niya si Marco nang hindi kumukurap. Natagpuan namin ito sa bahay mo. Ang kulay at hugis ng mansa ay kapareho ng dugo sa sahig ng freezer room. Sumulyap si Marco sandali at pagkatapos ay bahagyang ngumiti.
dugo ng karne ng baka. Hindi ko alam kung bakit lahat ng tao ay takot na takot sa kulay pula. Lalong lumamig ang kapaligiran sa silid. Pinigilan ni Rick ang sarili na hindi mapikon. Sa kanyang puso, nagsimula na niyang maunawaan ang uri ng taong nasa harapan niya. Si Marco ay hindi lamang isang salarin, kundi isang taong tumitingin sa mundo sa isang baluktot na paraan. Nagsasalita siya tungkol sa lasa at kulay, hindi tungkol sa buhay o kamatayan. Matagal siyang tinitigan ni Rick at pagkatapos ay mahinang nagsalita, "Alam mo, nakarinig na ako ng mga taong tulad mo noon. Sabi nila, ang pinakamasarap na pagkain ay iyong may kwento." "Ano ang kwento sa likod ng pagkain mo, chef?" Tinitigan ni Marco ang tenyente ng matagal. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi na parang sasagot, ngunit pagkatapos ay maikli lamang siyang nagsabi, "Bawat tao ay may kanya-kanyang panlasa." "Ikaw rin, tenyente, tiyak na mayroon kang kakaibang lasa ng pangungulila." Nanigas si Rick. Ang salitang pangungulila ay tumama na parang isang malamig na patalim. Mas matalim niyang tinitigan si Marco, ngunit ang lalaki ay bahagya lamang ngumiti at sumandal sa kanyang upuan na para bang ninanamnam ang laro. Sa likod ng one-way mirror, si Dra. Isabel at dalawang iba pang opisyal ay tahimik na nagmamasid. Itinala ni Dra. Isabel ang bawat maliit na reaksyon, bawat galaw ng kamay. Pabulong niyang sinabi sa kanyang kasama. "Tingnan ninyo ang mga mata niya, walang emosyon, tanging pagmamasid na parang isang siyentipiko na tumitingin sa isang eksperimento." Ang mga lalaking tulad nito ay hindi madaling basagin sa pamamagitan ng karaniwang pressure. Napansin din iyon ni Rick. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at pagkatapos ay binago ang direksyon ng kanyang mga tanong. "Sige, kung ganoon, pag-usapan natin ang biktima. Si Maria Cruz, isang batang waitress. Kilala mo siya?" Yumuko si Marco sandali at pagkatapos ay marahang tumango. "Masipag siyang waitress. Minsan, tinuturuan ko siyang magluto." Matalim na tumingin si Rick. "Kailan mo siya huling nakita?" Walang pag-aalinlangang sumagot si Marco. "Noong gabi bago siya nawala. Nag-usap kami sa kusina. Gusto niyang matutong gumawa ng red wine sauce." Natahimik ang silid. Tumingin si Dra. Isabel sa salamin. Napapikit ang kanyang mga mata. Mahina ngunit matatag na sinabi ni Rick. "Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya muling nakita. Pero natagpuan namin ang mga piraso ng kanyang katawan sa freezer, kung saan ka pumasok ng 8 minuto at 22 segundo. Gusto mong ipaliwanag kung paano iyon nangyari?" Natahimik si Marco. Tumingin siya sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumatapik sa ibabaw nito na para bang nakikinig sa isang ritmo sa kanyang isipan. Pagkatapos ay sinabi niya ng walang ekspresyon, "Minsan, ang mundo ay nagbibigay ng mga sangkap na hindi inaasahan. Ang trabaho ko lang ay iproseso ang mga ito." Humugot si Rick ng malalim na hininga. Ang mga salitang iyon ay parang isang bugtong at kasabay nito'y isang malabong pag-amin. Alam niyang magiging mahaba ang larong ito, ngunit sa kanyang puso, mayroon ng nabuong konklusyon. Si Marco ay hindi lamang isang suspect, siya ay isang taong tumitingin sa tao, hindi bilang isang buhay na nilalang, kundi bilang isang sangkap na maaaring likhain. Pagkatapos ng interogasyon, matagal na tumayo si Rick sa labas ng silid. Tumila na ang ulan, ngunit ang langit ay mabigat pa rin dahil sa kulay abong ulap. Tumingin siya sa salamin sa dingding at nakita ang kanyang sariling mukha na tila mas matanda, mas pagod. Sa likuran niya, lumapit si Dra. Isabel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Kailangan nating kumilos ng mabilis, tenyente. Kung ganito siya katalino, sigurado akong may isang bagay na itinatago sa kusinang iyon." Dahan-dahang tumango si Rick at mahinang sumagot. "At sa tingin ko, hindi lang iyon nagielong karne." Nang hapong iyon, naging kulay abo ang langit ng Quezon City. Ang hangin mula sa hilaga ay nagdala ng basang hamog na dahan-dahang bumaba sa pagitan ng mga puno ng pino. Isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng isang marangyang kondominium sa may Tomas Morato. Ang ikapitong palapag nito ay ang tirahan ni Chef Marco Imperial. Mula sa labas, ang gusali ay tila tahimik, na para bang ang mga nakatira rito ay mga ehekutibo lamang at maliliit na pamilya na naghahanap ng kapayapaan.
Ngunit ng hapong iyon, ang kapayapaan ay naging isang nakakabinging katahimikan. Bumaba si Teniente Rick De Leon mula sa sasakyan habang nakatingin sa balkonahe ng unit ni Marco. Nahulaan na ng kanyang puso na mayroong hindi tama. Kasama niya ang 3 miyembro at si Dra. Isabel Reyes, dala ang isang search warrant. Ang security guard ng gusali ay nagbukas ng daan nang walang maraming tanong. Tahimik silang sumakay sa elevator. Tanging ang mahinang tunog ng makina ang maririnig na tumatago sa katahimikan. Pinuwersang buksan ang pinto ng unit ni Marco. Agad na sumalubong ang amoy ng malamig na metal at mabangong panlinis. Napakalinis ng interior. Bawat gamit sa kusina ay kumikinang. Bawat plato ay nakasalansan ayon sa sukat. Dahan-dahang naglakad si Rick. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok. Walang bakas ng gulo, walang patak ng dugo, walang kahina-hinalang mansa. Lahat ay tila tahanan ng isang perfectionist. Ngunit iyon mismo ang nagpabagabag kay Rick. Sinuri ni Dra. Isabel ang kusina gamit ang sterile gloves. Sa isang nakasarang kabinet, natagpuan niya ang isang hanay ng mga kutsilyo ng iba't ibang sukat. Lahat ay nakahanay na parang mga surgical tool. Ang mga dulo ay matatalas, malilinis, at kumikinang sa ilalim ng ilaw. Pabulong siyang nagsalita. Walang bakas ng dugo. Pero tingnan ninyo ang gilid ng talim na ito. May mga pinong gasgas. Senyales na madalas itong hinahasa. Lumapit si Rick, nanigas ang kanyang mga mata. Ang isang ordinaryong chef ay hindi nangangailangan ng ganito karaming gamit. Naghigkahiwalay ang team upang suriin ang kwarto. Sa ilalim ng kama, natagpuan ng isa sa mga miyembro ang isang itim na sports bag. Tinawag niya si Rick. Teniente. Tingnan ninyo ito. Dahan-dahang binuksan ang bag. Sa loob, may isang malaking meat cleaver, isang bone saw, at 2 peres ng gamit na rubber gloves. Isa sa mga ito ay may mga mansa pa ng kulay pula kape. Matagal itong tinitigan ni Rick at pagkatapos ay tumango. Kunin ninyo ang sample at ilagay sa evidence container. Lumuhod si Dra. Isabel sa kabilang panig ng kama. Natagpuan niya ang isang maliit na kwaderno na kulay kape na may unang pahina na naglalaman ng listahan ng mga sangkap sa pagkain at mga numerong sulat kamay. Ngunit sa gitnang bahagi, nagbago ang sulat. May isang malabong pangungusap. Malambot na laman. Bago ang pinagmulan, matamis na amoy tulad ng bulaklak. Ang mga letra ay isinulat ng nagmamadali na para bang sa gitna ng gabi. Dahan-dahang isinara ni Isabel ang libro, tinitigan si Rick nang may mga matang puno ng tanong. Tumayo si Rick sa harap ng malaking bintana. Mula roon, makikita ang tanawin ng lungsod na nagsisimula ng baluti ng takip silim. Isa-isang nagsindi ang mga ilaw poste, habang ang mga itim na ulap ay mabigat na nakabitin sa langit. Sa kanyang puso, naramdaman niyang masyadong malinis ang bahay na ito para sa isang taong normal na nabubuhay. Lahat ay tila sterile, tulad ng isang operating room. Biglang may tumawag na isang opisyal mula sa kusina. Teniente, may nakita kaming mansa sa lababo. Agad na nagtungo doon si Rick. Sa ilalim ng asul na ilaw ng crime scene lamp, may mga gasgas na nakita sa gilid ng metal. Ang isang mabilis na pagsusuri ay nagpakita ng positibong resulta para sa dugo ng tao. Dahan-dahang tumango si Dra. Isabel. Ilang araw pa lang ang mansang ito. Tinitigan ni Rick ang ibabaw ng metal. Ang anino ng kanyang sariling mukha ay malabong nakikita roon. Pabulong niyang sinabi sa kanyang sarili. Kaya pala, hindi ka lang nagluluto, Marco. Lumilikha ka mula sa dugo. Mula sa sala, muling tumawag ang isang opisyal. Natagpuan nila ang isang lumang cellphone sa drawer ng mesa. Walang SD card, ngunit sa memorya, mayroong ilang malabong larawan. Isa sa mga ito ay nagpapakita ng isang tray ng karne na may kakaibang kulay, medyo lila, at sa ibabang sulok, may nakikitang piraso ng kremang tela na kahawig ng uniforme ng waitress. Matagal na tinitigan ni Rick ang larawan. Wala siyang sinabi, humugot lamang ng malalim at mabigat na hininga. Habang nagtatrabaho ang team, sandaling umupo si Dra. Isabel sa sofa. Blanko ang kanyang tingin. Naalala niya ang kanyang kapatid na nawala 1 taon na ang nakalipas sa lungsod na ito.
Ang kaso ay hindi kailanman nalutas, at ngayon, sa pagkakita ng mga piraso ng katawan, mga kutsilyo, at mga mansa ng dugo sa apartment na ito, ang kanyang isipan ay napuno ng takot na matagal na niyang itinatago. Tumingin siya kay Rick na nakatayo sa harap ng bintana. Teniente. Kung si Marco nga ang gumawa ng lahat ng ito, ibig sabihin mayroong isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagpatay. Tumango si Rick nang hindi lumilingon. Alam ko at sa tingin ko, hindi siya nag-iisa. Lalong dumilim ang langit sa labas. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ilalim ng hamog. Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng azan sa Maghrib na mahinang umaalinggaw sa pagitan ng mga gusali. Tumingin si Rick sa labas at pagkatapos ay pumikit sandali. Sa katahimikan, naririnig niya ang boses ng kanyang sariling puso. Isang boses na mula pa noon ay hindi nawala. Pangako, wala nang babaeng mamamatay nang walang katarungan sa lungsod na ito. Inilabas ng mga opisyal ang lahat ng ebidensya sa mga glass box. Ang sports bag, mga kutsilyo, guwantes, at ang maliit na kwaderno, lahat ay selyado. Habang paalis sila sa apartment, lumingon si Dra. Isabel ng isa pang beses. Ang silid ay ngayon ay walang laman at malamig, ngunit sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay may isang taong nakatayo pa rin sa madilim na sulok. Pinagmamasdan silang umalis. Sa parking lot, huminto sandali si Rick bago pumasok sa sasakyan. Nagsimula nang bumuhos ang manipis na ulan, binabasa ang aspalto na kumikinang dahil sa mga ilaw. Tumingin siya sa langit at pagkatapos ay mahinang nagsalita sa kanyang sarili, Marco, maaaring malinis ka sa mata ng mundo, pero ang mga kamay mo ay hindi kailanman magiging malinis sa mata ng Diyos. Umalis ang sasakyan, tinatagos ang gabi sa likuran. Ang kondominium ay tahimik na nakatayo, nilalamon ang lahat ng lihim sa likod ng mga salaming pader. Ngunit para kay Rick at Isabel, ang lihim na iyon ay nagsisimula pa lamang mabuksan. Gabi na sa lungsod ng Quezon. Ang mga ilaw poste ay marahang kumikinang sa ilalim ng natitirang ulan na nakabitin sa hangin. Sa headquarters ng pulisya ng Presinto 7, ang silid ng investigasyon ay puno ng tunog ng mga computer at amoy ng mapait na kape. Si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga larawan at tala ng kaso. Sa gitna ng board, ang mukha ni Maria Cruz ay nakalagay sa pagitan ng mga pulang linya na nag-uugnay sa mga piraso ng ebidensya mula sa Alpas Restaurant. Sa kanang bahagi ng board, isang forensic technician ang nagbubukas ng data ng record ng anonymous na tawag na natanggap ng hotline ng pulisya noong unang gabi. Ang garalgal na boses ng nag-ulat ay muling pinatugtog. Ako po yung kusinero sa Alpas, mabaho po yung freezer. Parating na po kayo. Pagkatapos noon, naputol ang tawag. Tiningnan ni Rick ang screen na may nakakunot na noo. Si Jojo Santos, ang pangunahing saksi, ay umamin na siya ang tumawag, ngunit naitala ng sistema ang isa pang tawag mula sa isang hindi kilalang numero 4 na araw bago ang insidente. Itinuro ng technician ang screen. Ang numero po ay isang disposable number, hindi nakarehistro sa pangalan ng sinuman. Ngunit ang lokasyon ng tawag ay na-detect mula sa isang dormitoryo ng mga babae sa may Katipunan. Ang pangalan ng lugar ay dormitoryo ng Sampaguita. Tiningnan ni Rick si Dra. Isabel na nakatayo sa tabi niya. Doon nakatira si Maria, di ba? Dahan-dahang tumango si Isabel. Sa kwarto bilang 12. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nag-utos si Rick ng 2 sasakyan na kumilos ng gabing iyon din. Muling bumuhos ang ambon nang makarating sila sa harap ng dormitoryo. Luma na ang gusali, natutuklap na ang pintura sa mga dingding, at ang bakuran ay puno ng mga tuyong dahon. Isang matandang babaeng tagabantay ang nagbukas ng pinto na may pag-aalala sa mukha. Ipinakita ni Rick ang kanyang hihi. Mula po kami sa pulisya, gusto naming suriin ang kwarto ni Maria Cruz. Natahimik sandali ang tagabantay bago marahang tumango. 3 araw na pong nakalock ang kwarto niya, sir. Hindi po siya nagpaalam, pero nasa loob pa ang bag at mga damit niya. Hiningi ni Rick ang susi. Nang mabuksan ang pinto, isang maalinsangang hangin ang lumabas. Maliit ang kwarto, mayroon lamang isang kama, isang mesa, at isang aparador. Lahat ay maayos na nakalagay, ngunit tahimik na parang isang lugar na bigla ang iniwan. Sinuri ni Dra. Isabel ang mesa.
Doon, may isang charger ng cellphone na nakasaksak pa sa outlet, ngunit wala ang cellphone. Sa ilalim na drawer, natagpuan niya ang isang manipis na kwaderno. Kupas na ang pabalat. Ang huling pahina ay isinulat ng may nanginginig na sulat kamay. Sabi niya, tuturuan niya akong magluto ng karne ng baka na may red wine sauce, pero kakaiba ang mga mata niya. Natatakot ako. Huminto ang sulat sa gitna ng pangungusap. Pumikit si Isabel, pinipigilan ang malalim na hininga. Naglakad si Rick patungo sa maliit na bintana na natatakpan ng kurtina. Mula roon, malabong makikita ang tanawin ng lungsod sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Tumingin siya sa labas sandali at pagkatapos ay lumingon. Ginang, may mga bisita bang dumating para kay Maria bago siya nawala? Nag-isip sandali ang tagabantay. May isang matangkad na lalaki, maayos manamit, madalas maghintay sa harap ng gate tuwing gabi. Akala ko boyfriend niya, pero malamig ang mukha. Minsan, sinabi ni Maria na boss daw niya sa restaurant. Nagkatinginan si Rick at Dra. Isabel. Alam nilang ang lalaking iyon ay tiyak na si Marco. Sa ibaba, natagpuan ng mga opisyal ang isang basurahan na naglalaman ng mga lalagyan ng pagkain mula sa Alpas Restaurant. Sa isa sa mga lalagyan, nakasulat ang petsa 2 araw bago ang ulat ng mabahong amoy sa restaurant. Ibig sabihin, nakabalik pa si Maria sa dormitoryo bago siya nawala. Matagal na tinitigan ni Rick ang lalagyan. Sa sulok nito, may isang maliit na mansa ng kulay pula kape. Pabulong siyang nagsalita. May dinala siyang isang bagay. Marahil, ebidensya. Mula sa labas ng bintana, umalingaw-ngaw ang tunog ng kulog. Tiningnan ni Dra. Isabel si Rick, mababa ang kanyang boses. Teniente. Sa tingin ko, may alam si Maria. Marahil, nakita niya ang isang bagay na hindi niya dapat nakita. Dahan-dahang tumango si Rick. Ang babaeng iyon ay hindi lamang biktima, kundi isa ring susing saksi na hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Umalis sila sa dormitoryo bago mag-ating gabi. Ang ulan ay naging manipis na hamog na bumalot sa kalsada. Sa sasakyan, tahimik na nakaupo si Rick habang nakatingin sa labas ng bintana. Sa kanyang isipan, lumitaw ang mukha ni Maria na may malumanay na ngiti, tulad ng sa larawan. Naalala niya ang kanyang ina sa Batangas na tiyak na naghihintay ng balita. Para sa inang iyon, huminto na ang mundo sa araw na nawala ang kanyang anak. Samantala, sa harap na upuan, binuksan ni Dra. Isabel ang ulat ng paunang resulta ng ECG test mula sa laboratorio. Dahan-dahan siyang nagbasa. Ang sample ng dugo mula sa apartment ni Marco ay tugma sa ECG ni Maria. Wala nang duda. Direkta siyang sangkot. Ngunit nababagabag si Isabel. May isang karagdagang resulta na hindi pa nila naiintindihan. Sa sample ng nagielong karne mula sa restaurant, natagpuan din ang ECG ng isa pang tao na hindi tugma sa sinuman sa national data. Tiningnan siya ni Rick sa pamamagitan ng rearview mirror. Kaya may isa pang biktima. Umarangkada ang sasakyan, tinatagos ang tahimik na gabi ng Maynila. Ang mga ilaw ng lungsod ay tumatalbog sa salamin sa harap, bumubuo ng mahahabang linya na parang mga ugat na tumitibo. Tumingin si Rick sa malayo. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa nila nararating ang ugat ng kaso. Bawat ebidensyang natutuklasan ay parang nagbubukas ng pinto, patungo sa isa pang kadiliman sa likuran nito. Pabulong siyang nagsalita, halos hindi marinig. Maria, pangako, hahanapin ko ang katotohanan para sa iyo at para sa lahat ng hindi nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Lalong kumapal ang hamog, nilalamon isa-isa ang liwanag ng mga ilaw poste. Sa malayo, ang anino ng Alpas Restaurant ay nakatayo sa tuktok ng burol, malabo na parang isang multo na sumisilip mula sa likod ng mga ulap. Doon nagsimula ang lahat ng ito at marahil, doon din naghihintay ang pinakamasamang katotohanan. Ang umaga sa Quezon City ay dumating na may makapal na hamog na bumababa sa pagitan ng mga gusali at puno. Dala ng maalinsangang hangin ang amoy ng ulan kagabi. Sa forensic lab, si Dra. Isabel Reyes ay nakatayo sa harap ng isang salaming mesa kung saan kalalagay pa lamang ng pinakabagong resulta ng ECG test. Manipis ang ulat, ngunit mabigat para sa sinumang babasa nito. Humugot siya ng malalim na hininga bago tumingin kay Teniente Rick De Leon na kararating lang sa silid na may basang jacket.
Tenyente, lumabas na ang resulta. Inilapag ni Rick ang kanyang sombrero sa mesa, tinitigan ang mukha ni Isabel nang walang sinasabi. Binuksan ni Isabel ang unang pahina at ipinakita ang dalawang larawan ng tissue ng karne mula sa freezer ng Alpas Restaurant. Ang resulta ng AFI ay 100% tugma sa data ng buhok at sipilyo ni Maria Cruz na natagpuan sa kanyang kwarto sa dormitoryo. Wala nang duda. Ang paa ng tao na natagpuan natin sa freezer ay kay Maria. Agad na natahimik ang silid. Dahan-dahang umupo si Rick. Ang kanyang dalawang kamay ay nakatiklop sa harap ng kanyang mukha. Naalala niya muli ang unang gabi sa basement ng restaurant. Ang masangsang na amoy na nakadikit sa hangin at ang lamig na tumatago sa balat. Ang babaeng iyon ay hindi lamang isang ordinaryong manggagawa, namatay siya sa paraang hindi matatanggap ng isip ng tao. Dahan-dahang isinara ni Isabel ang folder at tiningnan si Rick. May natuklasan pa akong isang bagay. Binuksan niya ang karagdagang data mula sa sistema ng shift ng restaurant. Sa loob ng nakalipas na 2 buwan, ang schedule ni Maria sa gabi ay laging kasabay ng schedule ni Chef Marco. Inangat ni Rick ang kanyang ulo, matalim ang kanyang mga mata. Laging magkasama? Tumango si Isabel. At mula sa record ng kamera sa loob ng kusina 1 linggo bago nawala si Maria, nakita silang dalawang nag-uusap sa pangunahing silid bandang 3:00 ng madaling araw. Pagkatapos noon, sumama si Maria kay Marco pababa sa basement at hindi na muling lumabas. Tumayo si Rick at tiningnan ang investigation board sa dingding. Ang mga larawan ni Maria, Marco at ng restaurant ay ngayoy magkakaugnay na may pulang linya. Mahina ngunit matatag siyang nagsalita, hindi ito aksidente. Pinili na ni Marco ang kanyang biktima at si Maria ang huli. Lumapit si Dra. Isabel. Matagal niyang tinitigan ang larawan ni Maria. Sa larawang iyon, ang dalaga ay malumanay na nakangiti na may simpleng pagkakatali ng buhok. May isang bagay na marupok ngunit taos puso sa kanyang mukha. Pabulong na halos hindi marinig, sinabi ni Isabel, ang babaeng ito ay tiyak na may nakita sa kusina. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magulat, ngunit hindi na siya nailigtas. Natahimik si Rick sandali bago sumagot. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Marco. Mula sa kanyang pagkabata hanggang sa mga dati niyang pinagtrabahuan. Gusto kong malaman kung bakit ang isang taong tulad niya ay nakapagtrabaho sa isang 5-star restaurant. Isang batang forensic officer ang pumasok dala ang isang karagdagang folder mula sa laboratorio sa Cebu. Lumalabas na 6 na taon na ang nakalipas, si Marco ay na-confine sa isang mental hospital matapos atakihin ang isang bisita sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Ang medical records ay nagsasabi ng key obsession sa pagkain at pagnanais na iproseso ang katawan ng tao bilang sangkap sa pagluluto. Dahan-dahang binasa ni Rick. Bawat pangungusap ay nagdaragdag ng lamig sa kanyang bato. Isinara niya ang folder at pagkatapos ay nagsalita ng hindi lumilingon, kaya kaharap natin ang isang taong nawalan na ng hangganan sa pagitan ng tao at sangkap sa pagkain. Tumango si Isabel. Pero sigurado akong hindi siya nag-iisa. Ang isang restaurant na ganoon kalaki ay tiyak na may sistemang nagpoprotekta. Kailangan nating alamin kung sino ang nakakaalam, ngunit nanahimik. Naglakad si Rick patungo sa bintana, pinagmamasdan ang manipis na ulan na muling bumuhos. Bawat patak nito sa salamin ay parang oras na dahan-dahang nauubos. Nagsalita siya ng may mabigat na tono, ang taong nakakaalam at nanahimik ay parehong may kasalanan. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Jojo Santos, ang kusinerong unang nag-ulat, ay nakaupo sa isang maliit na silid sa ilalim ng proteksyon ng pulisya. Maputla ang kanyang mukha, malungkot ang mga mata dahil sa hindi pagtulog. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa na malamig na. Binuksan ng opisyal ang isang recorder. Nanginginig na nagkwento si Jojo. 2 araw bago nawala si Maria, narinig niya ang isang maliit na pagtatalo sa pagitan nina Maria at Marco. Pinipilit ni Maria na huminto sa trabaho, ngunit pinigilan siya ni Marco. Sabi niya, may bagong recipe na kailangan nilang subukan ng magkasama. Pagkatapos noon, umiyak si Maria sa silid hugas ng pinggan. Ang testimonya na iyon ay nagpatingin muli kay Rick sa caseboard ng gabing iyon. Ang mga salitang bagong recipe ay parang isang code.
Isinulat niya sa malaking board gamit ang pulang marker, bagong resat. Ari. Lumapit sa kanya si Dra. Isabel na may tensyon sa mukha. Teniente. Kakatanggap ko lang ng karagdagang ulat mula sa Central Laboratory. Sa nagyayelong tissue ng karne mula sa restaurant, natagpuan din ang FAE ng isang binatang lalaki, mga 20 taong gulang. Hindi opisyal na empleyado, marahil ay isa pang biktima. Humugot si Rick ng malalim na hininga. Bawat bagong ebidensya ay hindi nagdadala ng sagot, kundi nagdaragdag ng misteryo. Lalong lumakas ang ulan, ang lagaslas nito ay nilalamon ang buong lungsod. Sa silid na iyon, nakatayo si Rick sa harap ng larawan ni Maria na nakatingin sa kanya mula sa board. Sa kanyang puso, nagsalita siya ng walang tunog, patawarin mo kami, huli na kaming dumating. Pero pangako, lahat ng kasama sa kasalanang ito ay magbabayad. Lalong lumalim ang gabi, isa-isang pinatay ang mga ilaw sa opisina. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Alpas Restaurant ay makikita pa rin sa malayo, sa tuktok ng burol. Marangyang nakatayo sa gitna ng hamog na para bang tinatawanan ang mundo sa ibaba. Matagal siyang tinitigan ni Rick, malamig ang kanyang mga mata. Bawat ilaw na nakasindi roon ay parang isang matang nakatingin pabalik, nagtatago ng mga lihim na hindi pa nabubunyad. Nang hapong iyon, katitila pa lamang ng ulan, nag-iiwan ng manipis na hamog na nakabitin sa paligid ng Antipolo. Mula sa malayo, ang Alpas Restaurant ay tila tahimik na nakatayo sa tuktok ng burol. Nagsimula nang magsindi ang mga ilaw nito kasabay ng paglubog ng araw. Ngunit sa likod ng ganda nito, sa ibabang palapag ng restaurant, ang forensic team ay naghahanda para sa muling pagsusuri ng lahat ng freezer. Si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa harap ng pinto ng basement. Ang kanyang kapote ay tumutulo pa ng tubig. Matigas at matatag ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, may nakatagong mabigat na pasanin. Sa tabi niya, si Dra. Isabel Reyes ay may hawak na clipboard at nagbibigay ng mga utos sa technical team. Lahat ng frozen crates ay kailangang buksan isa-isa, timbangin muli at itugma sa ulat ng import delivery. Binuksan ang malaking pinto ng freezer, agad na sumalakay ang malamig na hangin, lumilikha ng puting singaw sa hangin. Mahina ang ugong ng makina ng freezer. Isa-isang inilabas ang mga pakete ng karne at inilagay sa ibabaw ng isang bakal na mesa. Ang mga label ay may nakasulat na Australian beef. Ngunit ang timbang sa timbangan ay nagpakita ng ibang numero mula sa ulat. Isang miyembro ng forensic ang nagtala na may nakakunot na noo. Teniente, 5 pakete na ito ay halos 1 kilo na mas magaan kaysa sa delivery record. Lumapit si Rick at nakita na ang kulay ng karne sa loob ng plastic ay mas madilim. Iba rin ang hibla nito. Sininyasan niya si Isabel. Buksan mo ng dahan-dahan. Kumuha si Dra. Isabel ng isang steril na kutsilyo, maingat na hiniwa ang plastic. Nang mabuksan, agad na pumuno sa silid ang masangsang na amoy. Sa loob, bukod sa nagyayelong pulang karne, may isa pang maliit na supot na naglalaman ng mga piraso ng tissue na hindi regular ang hugis, medyo kulay lila at maputla sa mga gilid. Matagal itong tinitigan ni Isabel bago mahinang nagsalita, hindi ito karne ng baka. Ito ay human tissue. Bumalot ang katahimikan sa silid. Tila nawala ang ugong ng freezer. Tanging ang mga hininga na lamang ng mga tao roon ang natira. Matagal na tinitigan ni Rick ang piraso at pagkatapos ay nagsalita sa mababang tono. Ibig sabihin, hindi lang nila itinago ang bangkay, kundi inihalo ito sa mga sangkap ng pagkain. Sinimulan ng isa pang opisyal na buksan ang susunod na pakete. Bawat supot na binubuksan ay nagdaragdag ng kilabot. Mayroong naglalaman ng tissue ng baga, may mga piraso ng atay, at maging bahagi ng kalamnan ng hita ng tao. Lahat ay naka-vacuum sealed ng maayos, na para bang tunay na imported na produkto. Mabilis na nagsulat si Dra. Isabel sa kanyang talaan, nanginginig ang kamay. Teniente, hindi ito gawa ng iisang tao. Ang ganitong sistema ay nangangailangan ng pagpaplano, kagamitan, at mga taong nasa loob. Dahan-dahang tumango si Rick. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa isang maliit na logo sa sulok ng plastik na pambalot. Doon, nakasulat ang code na F-21-0. Isinulat niya ito sa kanyang kwaderno. Bawat code ay maaaring tumukoy sa isang biktima. Si Maria marahil ang R109.
Sa itaas, ang restaurant ay nag-ooperate pa rin na parang karaniwan. Mula sa dining area, maririnig ang tawanan ng mga bisita at tunog ng mga pinggan na nag-uumpugan. Tumingin si Rick sa direksyon ng hagdanan at pagkatapos ay sinabi sa mga opisyal, isara ninyo ang lahat ng access sa pangunahing kusina. Walang lalabas bago matapos ang pagsusuri. Samantala, natagpuan ng isa sa mga opisyal ang isang maliit na folder sa isang bakal na drawer malapit sa freezer. Sa loob, may isang sulat kamay na tala na may pahilig na letra, espesyal na paghahatid, 23 pakete. Eksklusibong menu para sa mga piling bisita. Binasa ni Isabel ang tala ng halos pabulong. Hindi ito aksidente. Sinadya nilang ihalo ang human tissue sa mga partikular na menu. Mahigpit na hinawakan ni Rick ang folder. Sa kanyang isipan, umalingaw ang boses ni Maria mula sa huling tala sa kanyang diary. Sabi niya, tuturuan niya akong magluto ng red wine sauce, pero kakaiba ang mga mata niya. Pumikit si Rick sandali, sinusubukang pigilan ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal, lumabas ang mabilis na ulat mula sa field laboratory. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpakita ng FFE ng tao sa 3 sa 5 paketeng sinuri. Tinitigan ni Isabel ang resulta na may maputlang mukha. Kung lahat ng iba pang pakete ay ganito rin, ibig sabihin, ang lamang loob ng tao na ito ay naihain na sa maraming bisita nang hindi nila alam. Nakatayo si Rick sa gitna ng malamig na silid. Hawak niya ang folder na nagsisimula ng mabasa ng hamog. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga natirang karne at mga itim na plastic bag na nagkalat sa sahig. Sa kanyang isipan, ang mga mukha ng mga bisita ng restaurant ay naisip niya, mga mayayamang tao na marahil ay kumain na ng lamang loob ng tao sa halagang milyon-milyong piso. Nang hindi namamalayan, tiningnan ni Dra. Isabel si Rick, garalgal ang kanyang boses. Tenyente, ang kasong ito ay maaaring yumanig sa buong lungsod. Sumagot si Rick nang hindi lumilingon. Hindi lang ang lungsod na ito ang yayanigin, kundi ang konsensya ng sangkatauhan. Muling bumuhos ang ulan sa labas, malakas at walang tigil. Kumidlat sa malayo. Tinitigan ni Rick ang puting singaw na umaalpas mula sa freezer, na parang hamog ng kasalanan na tumatakip sa lahat ng katotohanan. Alam niyang kababaw pa lamang ang kanilang nararating. Sa likod ng marangyang restaurant na ito, tiyak na may iba pang mga kamay na mas marumi pa. Lumingon siya at tiningnan si Isabel nang may matalim na mga mata. Bukas ng umaga, susuriin natin ang bahay ng may-ari ng restaurant. Gusto kong malaman kung sino ang nagbigay ng pahintulot para sa eksklusibong menu na ito. Kung mayroong nagpoprotekta kay Marco, hihilahin ko sila palabas sa kanilang mga anino, isa-isa. Dahan-dahang tumango si Dra. Isabel, isinara ang kanyang folder. Sa kanyang puso, alam niyang hindi magiging madali ang gabing iyon. Ang lamig ng freezer ay hindi lamang temperatura ng hangin, kundi isang lamig na nagmumula sa kadiliman ng puso ng tao. Sa labas, ang mga ilaw ng restaurant ay mainit pa rin kumikinang sa malayo, na para bang nililin lang ang mundo sa kanyang ganda. Ngunit para sa kanila na nakakaalam kung ano ang nakatago sa ilalim nito, ang liwanag na iyon ay hindi na mainit. Isa na lamang itong huwad na sinagmula sa impyerno na nagpapanggap bilang karangyaan. Ang langit ng Maynila ng hapong iyon ay kulay abo. Ang mahinang ulan ay dahan-dahang bumubuhos sa labas ng bintana ng archives room ng isang mental hospital sa Cebu. Ang hangin sa loob ng silid ay maalinsangan at maalikabok. Ang amoy ng lumang papel na maihalong disinfektante ay nagpapasikip sa dibdib. Si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa tabi ni Dra. Isabel Reyes na nagbubukas ng isang folder na mailabel na Pasyente Delphi. 214 na, pangalan, Marco Imperial. Ang mga papel sa loob ng folder ay naninilaw na, ang ilan ay may punit na sa gilid. May mga tala ng doktor, mga itim at puting larawan, at ulat ng paggamot. Binasa ni Isabel ng mahina. Ang pasyente ay nagpapakita ng mga palatandaan ng matinding perceptual disorder. Nawawalan ng hangganan sa pagitan ng mga buhay at patay na bagay. May obsesyon sa hugis ng katawan ng tao. At ang kaugnayan nito sa pagkain. Matagal na tinitigan ni Rick ang tala. Bawat pangungusap ay parang nagdaragdag ng bigat sa kanyang isipan. Sa susunod na pahina, nakasulat, ang pasyente ay madalas magsalita tungkol sa lasa ng laman ng tao.
Naniniwala siyang ang lasa na iyon ay ang pinakamataas na katapatan sa pagitan ng katawan at kaluluwa. Kumunot ang noo ni Rick. Ang mga salitang iyon ay nagpabilis ng daloy ng kanyang dugo. Isinara ni Isabel ang folder na may nanginginig na kamay. Matagal na siyang may sakit, tenyente. Pero hindi ko alam kung paano siya nakalabas ng walang pangangasiwa at nakabalik sa trabaho sa isang malaking restaurant. Isang matandang nurse na dating nakaduty doon ang lumapit dala ang isang tasa ng tsaa. Ang babae ay puti na ang buhok ngunit matalas pa rin ang memorya. Naaalala ko pa siya, mahina niyang sinabi. Si Marco ay bihirang magsalita, pero tuwing gabi, gusto niyang tumingin sa bintana at magsulat ng mga recipe sa hangin gamit ang kanyang daliri. Minsan, ngumingiti siya ng mag-isa habang sinasabi, lahat ng tao ay kumakain ng walang paggalang. Gusto ko silang turuan ng tunay na lasa. Tinitigan ni Rick ang nurse ng matagal. May sinabi ba siya tungkol sa isang tao? Marahil pamilya? Umiling ang nurse. Wala siyang sinumang bisita. Pero noong una siyang pumasok, may dala siyang larawan ng isang matandang babae. Marahil lola niya. Sabi niya, iyon daw ang nagturo sa kanya magluto. Pagkalabas sa ospital, si Marco ay nagpalipat-lipat ng trabaho. Ipinapakita ng mga tala na nagtrabaho siya sa isang 5-star hotel sa Boracay, pagkatapos ay sa Maynila at huli sa Quezon City. Sa bawat lugar, may mga kakaibang ulat na hindi kailanman napatunayan. Nawawalang mga sangkap sa pagkain, ulat ng mabahong amoy, o mga bisitang nagkakasakit pagkatapos kumain, lahat ay huminto ng walang karagdagang investigasyon. Tinitigan ni Rick ang mga tala, nanindig ang balahibo sa malinaw na pattern na hindi napansin ng sinuman. Ang mundo ay laging abala sa panlabas na anyo. Ang mga taong tulad ni Marco ay alam kung paano itago ang kadiliman sa likod ng disiplina at ganda. Binuksan ni Dra. Isabel ang huling pahina. Doon, may isang tala mula sa supervising doctor. Ang pasyente ay stable, tinatayang may kakayahang bumalik sa lipunan na may pangangasiwa ng pamilya. Ang pirma ni E.C. Budi Setiawan ay nakalagay sa ibaba. Tinitigan ni Rick ang pangalan at mabilis na isinulat sa kanyang talaan. Kailangan nating makipagkita sa doktor na ito. 2 oras pagkatapos, nakaupo sila sa isang maliit na opisina sa isang klinika sa labas ng Cebu. Si E.C. Budi, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may makapal na salamin, ay tinitigan ang lumang folder ng may naninigas na mukha. Naaalala ko si Marco, mahina niyang sinabi. Isa siya sa pinakakomplikadong pasyente na nahawakan ko. Masyadong matalino, masyadong kalmado. Sa bawat therapy, nagsasalita siya tungkol sa pilosopiya ng lasa, tungkol sa kung paano takot ang mga tao sa kanilang sariling katawan. Nakikinig si Rick nang hindi sumasabad. Nagpatuloy ang doktor. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa pagpatay, ngunit laging sinasabi, ang kamatayan ay isang pagbabago lamang ng anyo ng materyal. Akala ko, metapora lang iyon. Hanggang isang gabi, inatake niya ang isang bisita sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho, sabi niya. Ininsulto ng taong iyon ang kanyang pagkain. Gusto niyang ipakita ang tunay na lasa ng tao. Pagkatapos noon, dinala siya rito. Yumuko si Dra. Isabel, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Paano napabayaan ang isang taong tulad niya na makalabas? Humugot si Budi ng malalim na hininga. Maaari lang namin siyang pigilan habang siya ay tinatayang mapanganib. Pagkatapos ng 2 taon, naging kalmado siya, kooperatibo, at tumutulong pa sa kusina ng ospital. Akala namin gumaling na siya. Pero malinaw na nagkamali kami. Tumayo si Rick, nakatingin sa labas ng maliit na bintana ng klinika. Muling lumakas ang ulan. Ang tunog ng mga patak nito sa salamin ay parang mga karayom ng oras. Sa kanyang puso, isang damdamin na mahirap ipaliwanag ang lumitaw, hindi lamang galit, kundi pagod sa pagkakita kung paano pinapayagan ng mundo na lumago ang kasamaan ng tahimik dahil lamang sa mukha itong kalmado sa ibabaw. Bumalik sila sa Maynila ng gabing iyon. Sa sasakyan, binuksan ni Dra. Isabel ang kanyang laptop, sinusuri ang karagdagang data mula sa headquarters. Mula sa mga lumang email ni Marco, natagpuan ang ilang mga tala ng personal na recipe. Isa sa mga ito ay may pamagat na sarsa ng buhay.
Sa ilalim, may isang maikling pangungusap. Ang katawan ng tao ay isang simponya ng lasa na hindi pa nauunawaan ng sinuman. Matagal na tinitigan ni Rick ang screen at pagkatapos ay isinara ito. Nawalan na ng katinuan ang mundo, mahina niyang sinabi. Si Marco ay hindi lamang isang mamamatay tao, siya ay isang nagmamahal sa lasa na naligaw. Umarangkada ang kanilang sasakyan, tinatagos ang ulan. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa salamin sa harap. Sa gitna ng hamog at liwanag, pumikit si Rick sandali, sinusubukang alisin ang anino ng mukha ni Maria na patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Bawat kaso ng pagpatay ay nag-iiwan ng dugo, ngunit sa pagkakataong ito, ang dugong iyon ay tumulo sa plato ng pagkain, at doon nakasalalay ang pinakamalaking kasalanan. Ang langit sa Quezon City ng hapong iyon ay kulay kahel na maputla nang makatanggap si Teniente Rick De Leon ng tawag mula sa front desk ng headquarters. Isang binata ang dumating na may pag-aalala sa mukha, hawak ang isang kupas na folder sa kanyang kamay. Ang pangalan niya ay Agus Rahman, nagpakilalang dating kasintahan ni Maria Cruz. Nanginginig ang kanyang boses habang nakikipag-usap sa opisyal. May dala po akong isang bagay, sir. Nagpadala si Maria ng isang kakaibang mensahe bago siya nawala. Agad siyang pinapasok ni Rick at Isabel sa silid ng investigasyon. Magkahawak ang kanyang dalawang kamay. Halatang ilang araw na siyang hindi natutulog. Sa ibabaw ng mesa, inilagay niya ang isang lumang cellphone na may basag na screen at isang piraso ng papel. Ito po ang huling mensahe mula kay Maria, sabi niya ng may garalgal na boses. Kung mawala ako, ang unang taong dapat mong paghinalaan ay si Chef Marco. Mayroon siyang lihim sa restaurant. Inaalam ko pa. Binasa ni Rick ang pangungusap na iyon na may naninigas na panga. Bawat salita ay parang isang sigaw mula sa nakaraan na huli nang dumating. Tiningnan niya si Agus. Kailan mo natanggap ang mensaheng ito? Yumuko si Agus. 1 linggo bago nawala si Maria. Pagkatapos noon, mas naging madalang na siyang sumagot. Sinasabi lang niya na mag-aaral siya ng bagong recipe sa kusina sa hating gabi. Akala ko, abala lang siya sa trabaho. Sinuri ni Dra. Isabel ang cellphone. Sa gallery may isang malabong larawan. Isang metal na tray na naglalaman ng mga piraso ng nagielong karne. Ang kulay ng karne ay medyo lila, hindi tulad ng baka. Sa ibabang sulok, may nakikitang kaunting kremang tela, kahawig ng uniforme ng waitress sa restaurant. Matagal na tinitigan ni Isabel ang larawan. Sinubukan niyang magpadala ng ebidensya bago siya patahimikin. Humugot si Rick ng malalim na hininga. Nagtanong siya sa mahinang tono, Agus, may sinabi ba si Maria na may nakita siyang kakaiba sa restaurant? Dahan-dahang tumango si Agus. Naghinala si Maria na may mga sangkap sa pagkain na walang label. Sabi niya, iba ang kulay ng karne, mas maitim na pula at kakaiba ang amoy. Sinabi niya na madalas pumunta si Chef Marco sa kusina ng mag-isa sa hating gabi. Naging mabigat ang kapaligiran sa silid. Malinaw na maririnig ang tunog ng orasan sa dingding. Bawat segundo ay parang pumapako sa oras. Tiningnan muli ni Rick ang larawan sa kanyang kamay at pagkatapos ay nagsalita. Alam ni Marco na may nakita si Maria at iyon ang dahilan kung bakit kailangan siyang patahimikin. Yumuko si Agus, nanginginig ang kanyang mga balikat. Sana, mas maaga akong nagpunta sa pulis. Akala ko, stressed lang siya sa trabaho sa gabi. Hindi ko alam na ganito ang magiging katapusan ng lahat. Tinapik siya ni Dra. Isabel sa balikat. Dumating ka na ngayon. Iyon ang mahalaga. Tiyak na gusto ni Maria na magsalita ka. Naglakad si Rick patungo sa investigation board at idinikit ang larawan mula sa cellphone ni Agus sa ilalim ng larawan ni Maria. Isang bagong pulang linya ang iginuhit mula sa pangalan ni Marco patungo sa huling mensahe sa papel. Matagal siyang tumayo, pinagmamasdan ito. Bawat maliit na ebidensya ay parang isang piraso ng katawan ng katotohanan na nagsisimula ng mabuo. Hindi nagtagal, isang opisyal ang pumasok dala ang isang bagong ulat mula sa Digital Forensics Team. Nagtagumpay silang i-recover ang ilang mga file mula sa cellphone ni Maria na natagpuan sa dormitoryo. Kabilang sa mga file, may isang voice recording na maihaba na 16 na segundo. Ang nanginginig na boses ng isang babae ang narinig mula sa speaker.
Nay, kung hindi ako makauwi, huwag ninyo akong hanapin. Nakita ko siyang kumukuha ng isang bagay mula sa katawan ng tao at inilalagay sa pagkain. Nay, huwag kayong pumunta. Pakiusap, Nay. Pagkatapos ay may narinig na malakas na tunog at huminto ang recording. Natahimik ang silid, lahat ay nakayuko. Ipinikit ni Dra. Isabel ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang luhang namumuo. Matagal na tinitigan ni Rick ang speaker, mabigat ang kanyang hininga. Pinatay niya ang recording at pagkatapos ay nagsalita sa mababang ngunit matatag na boses, sapat na ang narinig natin. Simula ngayong gabi, opisyal nang itinakda si Marco bilang suspect sa planadong pagpatay. Nakatulala pa rin si Agus, blanko ang kanyang mukha. Tingnan siya ni Rick at pagkatapos ay malumanay na nagsalita, malaki ang naitulong mo sa amin, pero ngayon, kailangan mong mag-ingat. Ang mga taong nagpoprotekta kay Marco ay maaaring ayaw na lumabas ang katotohanan. Dahan-dahang tumango si Agus at tumayo. Habang paalis siya sa silid, muling bumuhos ang ulan sa labas. Ang mga patak ng tubig ay tumatama sa salamin ng bintana nang may mahinang tunog. Ngunit malamig. Tumayo si Rick malapit sa bintana, nakatingin sa kulay abong langit. Sa kanyang puso, paulit-ulit na tumatakbo ang boses ni Maria mula sa recording. Nakita ko siyang kumukuha ng isang bagay mula sa katawan ng tao. Lumapit si Dra. Isabel at mahinang nagsalita, Tenyente, sa tingin ko, higit pa ito sa isang mental illness. Isa itong ritual. Lumingon si Rick, matalim ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Isabel ang board na puno ng mga larawan. Hindi lang pumatay si Marco, lumilikha siya ng lasa. Sinusubukan ang isang bagay na itinuturing niyang sining. Itinuturing ng sagradong sangkap ang katawan ng tao. Matagal na tinitigan ni Rick ang board. Alam niyang tama si Isabel. Si Marco ay hindi lamang isang psychopath, kundi isang taong naniniwala sa ganda sa gitna ng kilabot. At marahil, sa labas, mayroong mga nakakaunawa o kahit na nagagalak sa kanyang mga gawa. Lalong lumakas ang ulan. Pumikit si Rick sandali, nakikinig sa mga patak nito na parang isang mahabang dasal na hindi natatapos. Sa kadiliman ng kanyang isipan, nakita niya ang anino ng mukha ni Marco na malamig na nakangiti. Tila sinusubok ng mundo kung gaano kalayo maaaring mawala ang pagkatao ng isang tao. Tiningnan niya si Isabel, matatag ngunit mahina ang kanyang boses. Hindi pa tayo tapos. Gusto kong malaman kung sino ang kumain ng luto na iyon. Nang gabing iyon, ang lungsod ng Quezon ay nilamon ng hamog at malalamlam na ilaw ng mga poste. Sa isang espesyal na silid-pulungan sa headquarters ng Presinto 7, ang hangin ay mabigat dahil sa katahimikan. Sa ibabaw ng malaking mesa, ang mga tumpok ng folder at larawan ay pumuno sa bawat sulok. Si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa harap ng isang whiteboard, kung saan ang mga pulang linya ay nag-ugnay sa mukha ni Chef Marco, ng Alpas Restaurant, at isang hanay ng mga bagong pangalan na hindi pa lumitaw dati. Si Dra. Isabel Reyes ay nakaupo sa gilid ng mesa, sinusuri ang ulat mula sa Cyber Investigation Team. Mula sa mga na-recover na lumang email ni Marco, natagpuan nila ang isang serye ng mga kahina-hinalang tala ng transaksyon. Lahat ay gumagamit ng mga alias at pagbabayad sa pamamagitan ng foreign transfers. Itinuro ni Isabel ang screen ng laptop at mahinang nagsalita, tingnan ninyo ito, Tenyente. May isang pariralang paulit-ulit sa bawat transaksyon, santapan ng liwanag. Kumunot ang noo ni Rick. Hindi iyan pangalan ng menu. Umiling si Isabel. Hindi. Isa itong code, marahil pangalan ng isang grupo. Mula sa ilang mga mensahe na matagumpay na na-translate, ang club na ito ay binubuo ng mga mayayamang tao na nagbabayad para matikman ang mga bihirang pagkain. Si Marco ay tinatawag na pangunahing manlilikha ng lasa. Natahimik ang silid, tanging ang tunog ng ulan sa labas ng bintana ang maririnig. Tiningnan ni Rick ang malaking board nang may matigas na mukha. Kaya, nagbabayad sila para kumain ng katawan ng tao. Tumango si Isabel, mabigat ang kanyang boses. At hindi sila kakaunti. Ang isang plato ng espesyal na menu ay maaaring umabot sa daan-daang libo. Lumakad si Rick patungo sa bintana. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod na parang walang pakialam sa kadiliman sa likod nito.
Ang mundo sa labas ay nagpapatuloy na parang karaniwan, ngunit sa loob ng silid na iyon, ang katotohanan ay mapait at malamig. Tiningnan niya ang kanyang sariling anino sa salamin at pagkatapos ay mahinang nagsalita, hindi lang ito pagpatay, ito ay kalakalan ng kaluluwa ng tao. Nagpatuloy sa ulat ang cyber forensics team. Mula sa mga lihim na data ng restaurant, natagpuan nila ang isang listahan ng mga SE guest na hindi nakalista sa pangunahing sistema. Mayroong 43 pangalan, karamihan ay mga negosyante, opisyal, at mga dayuhan na pansamantalang naninirahan sa Pilipinas. Bawat pangalan ay sinusundan ng isang code ng menu, tulad ng AC200 at Siyam, ay 201 o AC301. Sa tabi ng code, may isang maliit na tala, lasang matamis, malambot, walang litid o pisngi ng bata, makinis na tekstura. Tinakpan ni Dra. Isabel ang kanyang mukha gamit ang kamay. Walang salitang sapat para ilarawan ang kanyang pandidiri. Tumayo si Rick ng tahimik at pagkatapos ay itinuro ang isa sa mga pangalan sa listahan at tungi. Alejandro Valderrama. Siya ay isang kilalang abogado. Hindi ba't madalas siyang mag-private dinner sa essay room ng restaurant na iyon? Tumango si Isabel. At sa tuwing humihiling siya, si Chef Marco mismo ang nagsisilbi sa kanya. Isang opisyal ang pumasok dala ang resulta ng pagsusuri mula sa Central Laboratory. Natagpuan din ang ihi ng tao sa 2 sample ng nakaimbak na pagkain ng restaurant, pinang sirang puso, at inihaw na laman sa sarsa ng dugo ng ubas. Garalgal ang boses ng opisyal, pinipigilan ang emosyon. Ibig sabihin, may mga bisita nang nakakain ng laman ng tao. Lalong bumigat ang kapaligiran sa silid. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tiningnan ni Dra. Isabel si Rick. Kung kumalat ang balitang ito, maaaring magpanik ang buong lungsod. Pero kung itatago, malilibing ang katotohanan. Mahinang sumagot si Rick. Ang katotohanan ay hindi dapat ilibing, ngunit kailangan nating maging matalino kung paano ito hukayin. Tiningnan niya muli ang board ng mga pangalan ng mga bisita. Ilang pangalan ay kilala niya, malalaking negosyante, opisyal, at maging isang sikat na direktor. Lahat ay may kapangyarihan at pera, at marahil sapat na malakas para patahimikin ang sinuman. Dahan-dahang lumakad si Rick patungo sa mesa, binuksan ang isang folder na naglalaman ng mga larawan ng lihim na silid sa basement ng restaurant na natagpuan kagabi. Sa loob ng bakal na silid na iyon, may isang mesa na parang pang-opera. Isang malaking palanggana na puno ng nagielong dugo at dose-dosenang itim na supot na naglalaman ng mga piraso ng katawan ng tao. Ang ilang mga supot ay mailabel na numero, kapareho ng code sa listahan ng mga bisita. Itinuro niya ang isang label na may nakasulat na I-211. Tiningnan siya ni Isabel, maputla ang kanyang mukha. Ibig sabihin, bawat code ay isang biktima. Tumingin si Rick sa batang opisyal sa sulok ng silid. I-trace ninyo ang lahat ng transaksyon ng pera gamit ang code na iyon. Gusto kong malaman kung saan ito dumadaloy. Tumango ang opisyal at agad na lumabas. Sa labas, lalong lumakas ang ulan, kumidlat sa malayo, nagliliwanag sa kulay abong langit. Ang tunog ng mga patak nito ay tumatama sa bintana ng silid na parang madilim na bulong mula sa ilalim ng lupa. Tahimik na umupo si Dra. Isabel, blanko ang kanyang mga mata. Tenyente, kung lahat ng ito ay totoo, hindi lang tayo kaharap ng isang mamamatay tao, kundi isang network ng mga makapangyarihang tao na ginagawang isang piging ang krimen. Tumayo si Rick ng tuwid, matagal na tinitigan ang board na puno ng mga larawan at pulang numero. Sa kanyang puso, isang galit na hindi maitago ang lumitaw. Hinawakan niya ang isang marker, nagsulat ng malaki sa gitna ng board, Club Santapan ng Liwanag. Hindi mamamatay tao dire nakasuot ng dangal. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Tiningnan ni Rick ang sulat at pagkatapos ay mahina ngunit matatag na nagsalita. Babalatan natin sila isa-isa. Gaano man kataas ang kanilang posisyon, walang mas mataas kaysa sa katotohanan. Sa labas, muling kumidlat. Ang puting liwanag nito ay tumalbog sa salamin ng bintana. Tiningnan ni Dra. Isabel si Rick nang may mga matang puno ng paniniwala.
Maaaring marumi ang mundo, ngunit hanggat may mga taong handang magsindi ng isang maliit na liwanag, hindi mananalo ang kadiliman. Nang gabing iyon, ang hangin sa Quezon City ay napakakapal at mabigat. Dahan-dahang bumuhos ang ulan na parang isang lihim na ayaw ibunyag. Sa headquarters ng Presinto 7, si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga larawan at pulang tala. Sa gitna ng board, nakasulat ng malaki, Bisita Gieve. 13. Sidra. Isabel Reyes ay nakatayo sa tabi niya, tensyonado ang mukha. Kakarating lang ng data mula sa digital team. Sa listahan ng mga lihim na bisita na tinatawag na isantapan ng liwanag, may isang pangalan na hindi kumpleto, nakasulat lamang bilang Guest 13. Sa tuwing darating ang taong iyon, lahat ng kamera sa ika-6 na palapag ng Alpas Restaurant ay otomatikong namamatay. Walang record, walang data ng pagbabayad sa sistema. Lahat ng transaksyon ay ginagawa ng cash at direktang inihahanda ni Chef Marco. Tinitigan ni Rick ang board ng may matalim na mga mata. Hindi ito ordinaryong bisita. Tanging isang taong may malaking kapangyarihan ang makakapagpatay ng sistema ng seguridad ng isang marangyang restaurant nang hindi nag-iiwan ng bakas. Binuksan ni Isabel ang isang karagdagang ulat. May testimonya mula kay Lina Dewi, isang matagal ng receptionist ng restaurant na ngayon ay nakakulong na. Inamin niyang ang bisita Bieve. 13 ay laging dumarating sa gabi, nakasuot ng itim na maskara, mabilis maglakad ng walang imik, at tanging ang menu na nagngangalang PF21, malambot na buto, maputing balat, ang kinakain. Natahimik ang silid. Malinaw na maririnig ang tunog ng ulan sa labas na tumatalbog sa mga dingding. Mahina ngunit matatag na nagsalita si Rick. Hulihin natin siya ngayong gabi. Maglalagay tayo ng pain sa reserbang kusina na dating ginagamit ni Marco. Maayos na binuo ang plano. Isang silver tray na naglalaman ng peking karne ang inihanda. Maliliit na kamera ang ikinabit sa bawat sulok. Ang assault team ay nasa posisyon na. Nagpanggap si Isabel bilang isang chef na may puting apron habang si Rick ay nagmamanman mula sa control room. 9:30, isang itim na kotse ang huminto sa harap ng likod na pinto ng restaurant. Mula sa loob, isang matangkad na lalaki ang bumaba. Nakasuot siya ng madilim na coat at itim na maskara. Nang walang imik, pumasok siya sa pasilyo patungo sa ibabang kusina. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit matatag na para bang kabisado niya ang bawat pulgada ng lugar. Sa kusina, tuwid na nakatayo si Isabel sa likod ng mesa. Ang silver tray ay nakahanda na sa harap niya. Lumapit ang lalaking nakamaskara at pagkatapos ay binuksan ang takip ng tray gamit ang isang kamay. Yumuko siya at dahan-dahang inamoy ito. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya sa mababang tono, hindi tama ang amoy na ito. Anong organ ito? Mula sa control room, nagbigay ng senya si Rick. Malakas na bumukas ang pinto ng kusina. Ilang armadong pulis ang mabilis na pumasok at sumigaw, "Pulis! Huwag kang gagalaw." Hindi gumalaw ang lalaking nakamaskara. Ang kanyang 2 bodyguard ay agad na dinakip. Lumapit si Rick. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado ngunit puno ng galit. Bisita Bellevue. 13. Arestado ka sa hinalang sangkot ka sa isang network ng pagpatay at human trafficking. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanyang tawa ay mahina ngunit umalingaw-ngao sa malamig na silid. Mahina siyang nagsalita, akala ninyo, nagtatago ako. Ninanamnam ko lang kung ano ang iniaalok ng mundo. Tinanggal ni Rick ang maskara sa kanyang mukha. Lahat ay natgilan. Sa likod ng itim na tela, isang mukha na napakakilala. Si Attorney Alejandro Valderrama, isang senior lawyer at legal counsel ng Alpas Restaurant. Siya rin ay dating legal advisor ng city government. Tiningnan siya ni Isabel nang may pagkabigla. Pinigilan ni Rick ang kanyang emosyon. Ikaw ang taong dapat nagtatanggol sa batas, pero ipinagbibili mo ang mga tao para gawing pagkain. Bahagyang umiti si Alejandro. Hindi ako nagbebenta, Teniente. Binibili ko ang lasa na itinatago ng iba. Hindi ba't lahat ng tao ay nagugutom sa kani-kanilang paraan? Agad siyang pinusasa ng 2 pulis. Ngunit bago dalhin palabas,
Tiningnan ni Alejandro si Rick at mahinang nagsalita, isang tao pa lang ang nahuli ninyo. Marami pang nakaupo sa ibang mesa. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa silid. Tiningnan ni Isabel si Rick na may maputlang mukha. Tenyente, kung totoo ang sinasabi niya, ibig sabihin mayroon pang mga tao sa itaas niya. Nanahimik lamang si Rick. Lalong lumakas ang ulan sa labas. Kumidlat sa malayo. Ang sirena ng sasakyan ng pulis ay malakas na maririnig sa bakuran. Ang pula at asul na ilaw ay sumasayaw sa mga dingding ng restaurant, nagre-reflect sa pangalan ng alpas na ngayoy tila isang panunuya. Matagal na tumayo si Rick sa harap ng pinto. Sa labas, binabasa ng ulan ang kanyang buhok at balikat ngunit hindi siya gumalaw. Sa kanyang puso, alam niyang kahit nahuli na si Bisita Biesi. 13, hindi pa tapos ang laro. Laging may ibang taong upo sa bakanting upuan, naghihintay ng kanilang pagkakataong matikman ang kasalanan. Tiningnan niya si Dra. Isabel at mahinang nagsalita, ngayong gabi, isang demonyo ang nahuli natin, pero sa labas, marami pang nagtatago sa likod ng mga coat at tie. Tiningnan siya ni Isabel, mamasa-masa ngunit matatag ang kanyang mga mata. At least ngayong gabi, isang liwanag na ang nasindihan. Tumango si Rick. At hindi natin dapat hayaang mamatay ito. Hindi pa ganap na lumilitaw ang bukang liwayway sa langit ng Quezon City. Basa pa rin ang lungsod dahil sa ulan kagabi. Sa headquarters ng Presinto 7, ang kapaligiran ng umagang iyon ay hindi tulad ng dati. Ang mga pagod na mukha ay pumuno sa silid trabaho. Sa malaking board, nakasabit pa rin ang mga larawan ni Chef Marco at Chongi Valderrama at ang hanay ng mga ebidensya mula sa kaso ng alpas. Ngunit, ilang mahahalagang folder na kagabi maayos pang nakalagay ay ngayon nawawala. Si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Hawak ng kanyang kaliwang kamay ang isang manipis na folder na kararating lang mula sa basurahan sa labas ng gusali. Ang papel ay kalahating sunog. Binasa niya ito ng may mabigat na boses. Ang ulat ng foreign transfers ay nawawala ang pangunahing pahina. Lahat ng bakas ng pera para sa santapan ng liwanag ay nabura mula sa server. Tiningnan ni Dra. Isabel Reyes ang screen ng computer na may nakakunot na noo. Ang backup data sa central server ay sira rin. Teniente. May isang taong pumasok sa sistema sa pamamagitan ng internal network. Tiningnan siya ni Rick ng malalim. Isang tao sa loob ng ating team. Dahan-dahang tumango si Isabel. Mula pa kaninang madaling araw, may 2 internal accounts na nag-access sa data ng investigasyon. Isa sa mga ito ay pag-aari ng isang staff na kalilipat lang mula sa Maynila. Tila huminto ang hangin sa silid. Naglakad si Rick patungo sa bintana, tinitigan ang langit na nagsisimula ng mamula sa silangan. Sa kanyang isipan, isang mapait na katotohanan ang lumitaw. Ang katotohanang kanilang hinuhukay ay nagsisimula ng yumanig sa mga makapangyarihang tao. At ngayon, ang kapangyarihang iyon ay nagsisimula ng lumaban. 9:00 ng umaga, isang nakakagulat na balita ang dumating. 2 miyembro ng investigation team na kasama sa operasyon ng paghuli kay Atty. Valderrama ay bigla ang inilipat sa ibang probinsya ng walang paliwanag. Ang sulat ay direktang galing sa Camp Crame. Ikinuyom ni Rick ang kanyang kamao. Ito ang paraan nila para alisin ang mga taong masyadong maraming alam. Lumapit si Dra. Isabel. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi tayo maaaring manahimik. Kung kaya nilang burahin ang data at ilipat ang mga tao ayon sa gusto nila, ibig sabihin may isang taong mas mataas pa ang nag-aayos ng lahat ng ito. Tiningnan siya ni Rick, namumula ang kanyang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Alam ko, pero kailangan nating manatiling matalino. Kung magkamali tayo ng hakbang, lahat ng ebidensya ay maglalaho na parang hamog sa umaga. Nang tanghaling iyon, nakatanggap sila ng isang hindi opisyal na pagbisita mula sa isang taong dumating na may itim na kotse na walang plaka. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may mamahaling suite ang pumasok ng hindi nagpapakilala. Direkta siyang nagsalita kay Rick. Dumating ako dala ang isang mensahe mula sa mga taong mas malaki pa kaysa sa inaakala mo. Isara mo na ang kasong ito ngayon. Tutulungan ka naming mailipat sa mas mataas na posisyon.
Nanahimik si Rick, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Pagkatapos magsalita ng lalaki, maikli lamang siyang sumagot, hindi ko ipinagbibili ang buhay ng tao para sa isang posisyon. Bahagyang umiti ang lalaki. Hindi ka ang unang nagsabi niyan, tenyente. Ngunit laging nilalamon ng mundo ang mga tapat na tao nang mas mabilis kaysa sa mga makasalanan. Pagkatapos ay umalis siya, nag-iwan ng malakas na amoy ng pabango na nagpasikip sa silid. Ilang oras pagkatapos, isa pang balita ang dumating. Ang pangunahing saksi, si Lina Dewey, ay natagpuang walang malay sa kanyang selda. Natagpuan ang mataas na dosis ng sleeping pills sa kanyang dugo. Hinawakan ni Isabel ang kanyang ulo, maputla ang mukha. Sinisimulan na nilang patahimikin sila, isa-isa. Tiningnan ni Rick ang blankong dingding, naninigas ang kanyang panga. Hindi. Hindi tayo hihinto rito. Nang gabing iyon, tinawag ni Rick ang 3 taong pinagkakatiwalaan pa niya. Tahimik silang nagtipon sa isang silid sa ibaba. Ang ugong ng generator ay maririnig sa malayo. Isa-isang tiningnan ni Rick sila. Mula ngayon, gagawa tayo ng kopya ng lahat ng data at itatago sa 2 magkaibang lugar. Isa sa isang independent server, isa ipapadala sa CRAME sa pamamagitan ng isang pribadong channel. Walang file na itatago sa computer ng headquarters. Idinagdag ni Dra. Isabel sa mahinang boses. Kailangan din natin ng media sa labas. Kung may mangyari sa atin, kailangang makarating ang impormasyong ito sa publiko. Tiningnan siya ni Rick ng matagal at pagkatapos ay tumango. Pero hindi ngayon. Maghihintay tayo ng tamang panahon. Lalong lumalim ang gabi. Sa labas ng gusali, malamig ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng basang lupa. Mula sa malayo, maririnig ang tunog ng isang motorsiklo na mabilis na dumaan at pagkatapos ay huminto, hindi kalayuan sa gate ng headquarters. Sumulyap si Rick sa direksyon ng bintana. Matalas ang kanyang instinct. Tumakbo siya palabas kasama ang 2 opisyal. Ngunit pagdating nila sa bakuran, nakaalis na ang motorsiklo, nag-iwan ng isang itim na sobre sa harap ng pinto. Ang sobre ay naglalaman lamang ng isang piraso ng papel at isang maliit na flash drive. Sa papel, nakasulat ng may magaspang na sulat kamay, ako ang nakaligtas mula sa ibabang kusina ng Alpas. Hinahanap pa rin nila ako. Matagal na tinitigan ni Rick ang sulat. Kumabog ng malakas ang kanyang puso. Mayroon pang buhay na biktima. Isang saksi na maaaring magbukas ng lahat. Tiningnan niya si Isabel, puno ng determinasyon ang kanyang mukha. Hahanapin natin ang taong ito bago pa nila siya mahanap. Tiningnan ni Isabel ang langit ng gabi mula sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay tumatalbog sa kanyang pagod na mga mata. Sa labas, sinusubukan ng kapangyarihan na isara ang bibig ng katotohanan. Ngunit sa loob ng maliit na silid na iyon, ang kanilang diwa ay nag-aalab pa rin. Maliit ngunit totoo. Tulad ng apoy ng isang kandila na tumatangging mamatay sa gitna ng bagyo. Pabulong na sinabi ni Rick. Maaari nilang burahin ang data, ilipat ang mga tao, at kahit patayin ang mga saksi. Pero hindi nila maaaring patayin ang konsensya. Hanggat mayroon tayo niyan, hindi mananalo ang kadiliman. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Quezon City. Ang malamig na hangin mula sa hilaga ay humahampas sa mga basang kalsada, dala ang amoy ng ulan at alikabok. Sa ibabang silid ng headquarters ng Presinto 7, si Teniente Rick De Leon ay nakaupo, nakatitig sa screen ng computer na nagpapakita ng isang video mula sa misteryosong flash drive. Sa tabi niya, si Dra. Isabel Reyes ay nakatayo na may nanginginig na mga kamay. Ang imahe sa video ay malabo, ngunit sapat na malinaw para patahimikin ang lahat ng nanonood. Ipinapakita ng recording ang isang malamig na bakal na silid na may malabong dilaw na ilaw. May isang malaking metal na mesa sa gitna. Sa paligid nito, nakabitin ang mga kadena at mga gamit panghiwa. Sa sulok ng silid, isang dalaga ang nakatali sa isang upuan. Ang kanyang bibig ay may busal na tela, ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa harap. Mula sa likod ng kamera, maririnig ang boses ng isang lalaki na mahinang nagsasalita. Panatilihin ninyo siyang buhay hanggang gabi. Mas malambot ang sariwang laman kapag mainit-init pa. Tinakpan ni Dra. Isabel ang kanyang bibig, pinipigilan ang pagduduwal. Itinigil ni Rick ang video.
Tensyonado ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang papel mula sa itim na sobre na ipinadala kagabi. Malinaw pa rin ang sulat sa ibabaw nito. Ako ang nakaligtas mula sa ibabang kusina ng Alpas. Hinahanap pa rin nila ako. Ilang oras pagkatapos, natagpuan ng investigation team ang babae. Nagtatago siya sa isang abandonadong bahay sa may Project 4. Ang kanyang katawan ay payat at maputla. Ang gusot niyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Nang makita niya si Rick at Isabel, sumigaw siya sa takot at pagkatapos ay nahimatay. Pagkatapos dalhin sa klinika ng pulisya at bigyan ng pampakalma, nagsimula siyang magsalita ng mahina na parang isang taong nagising mula sa isang bangungot. Ang pangalan niya ay Sari Indah, 22 taong gulang, dating nag-apply bilang waitress sa Alpas Restaurant 4 na buwan na ang nakalipas. Nanginginig ang boses ni Sari habang nagkukwento. Noong unang gabi ko sa trabaho, nakita ko ang isang silid sa ibaba na wala sa floor plan. Nagtanong ako, pero sinabi ng head chef na espesyal na storage room daw iyon. Isang gabi, na-curious ako at sinubukan kong buksan ang pinto. Bago pa ako makapasok, may pumalo sa ulo ko mula sa likuran. Pagkagising ko, nasa isang saradong silid na ako na walang bintana. Sa paligid ko, may 4 pang ibang tao, 2 babae at 2 lalaki. Yumuko si Dra. Isabel, pinipigilan ang luha. Nagpatuloy ang mahinang boses ni Sari. Araw-araw, binibigyan kami ng tubig na may asukal, para daw manatiling malakas ang katawan. Minsan, naririnig ko ang tunog ng bakal na kinakaladkad at mga sigaw mula sa kabilang silid. Alam namin na sa tuwing hihinto ang tunog na iyon, isang tao ang hindi na bumabalik. Noong 3 gabi, nakita ko silang kinuha ang isang babaeng buntis. Umiiyak siya, humihingi ng tulong, pero walang dumating. Ikinuyom ni Rick ang kanyang kamao sa kanyang kandungan. Huminto sandali si Sari at pagkatapos ay nagpatuloy na may blankong mga mata. Noong 6 na gabi, narinig ko silang binanggit na may darating na espesyal na bisita. Sinabi ng head chef, ngayong araw, kailangang perpekto ang menu ng sariwang puso. Alam kong ako na ang susunod. Nagpanggap akong nahimatay at nanahimik nang buksan nila ang tali para suriin ang hininga ko. Nang magkaroon ng pagkakataon, tumakbo ako at nagtago sa isang ice bin sa sulok ng silid. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa silid. Tanging ang tunog ng ulan na pumapatak sa bubong ang maririnig. Tinitigan ni Rick si Sari nang may paggalang na maihalong awa. Ang babaeng iyon ay hindi lamang nakaligtas, kundi nagdala ng katotohanan ng kanilang hinahanap. Tiningnan ni Dra. Isabel ang isang talaan at pabulong na sinabi. Ibig sabihin, totoo ngang may isa pang silid sa ilalim ng pangunahing kusina. Ang lugar kung saan ginawa ni Marco at ng kanyang mga bisita ang lahat. Dahan-dahang tumango si Rick. Kailangan nating bumalik doon. Pero sa pagkakataong ito, may kumpletong team at direktang pahintulot mula sa Camp Creme. Hindi dapat may magtago sa likod ng kapangyarihan. Nang gabing iyon din, dinala nila si Sari sa isang safe house. Bago umalis, tiningnan ng babae si Rick nang may basang mga mata. Siguraduhin ninyo pong hindi na sila babalik, sir. Pakiusap. Tinapik siya ni Rick sa balikat. Pangako, Sari. Wala nang ibang babaeng makakaramdam ng impyernong iyon. Pagkaalis ng sasakyan, tumayo si Rick sa ilalim ng manipis na ulan. Ang ilaw poste ay nagre-reflect ng kanyang anino sa baha. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang mga salita ni Sari. Mas malambot ang sariwang laman kapag mainit-init pa. Ang mundo ay malamig hindi dahil sa ulan, kundi dahil kayang mawalan ng konsensya ang tao ng ganito kalalim. Lumapit si Dra. Isabel dala ang isang bagong ulat. Tenyente, lumabas na ang resulta ng forensic analysis ng video. Ang boses sa likod ng kamera ay hindi si Marco. May isa pang tao, isang lalaki na may matigas na puntong taga-Maynila. Baka hindi lang si Sari ang nakakaalam ng lugar na iyon. Tiningnan siya ni Rick, naningkit ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, may iba pang salarin na malaya. Humugot siya ng malalim na hininga. Sa tuwing isang katotohanan ang nabubunyag, 2 bagong lihim ang lumilitaw para palitan ito. Ngunit ngayong gabi, narinig nila ang kwento mula sa isang buhay na saksi. Ang pinakamatibay na ebidensya na ang kusina ng Alpas ay hindi lamang isang lugar ng pagluluto,
kundi isang lugar kung saan ginagawang sangkap ang tao. Tumingin si Rick sa langit na nababalot ng makapal na ulap at pagkatapos ay mahinang bumulong. Mabagal ang katarungan pero hindi ito hihinto. Ang madaling araw sa Quezon City ay kulay abo. Isang manipis na hamog ang tumatakip sa mga bubong ng gusali at tahimik pa rin ang mga kalsada. Sa headquarters ng Presinto 7, si Teniente Rick De Leon ay nakatayo sa bakuran na may hawak na isang tasa ng malamig na kape. Malungkot ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin humihinto sa pag-iisip ang kanyang isipan. Sa kabilang silid, si Dra. Isabel Kartika ay naghahanda ng huling ulat tungkol sa testimonya ni Sari Inda. Pagkatapos ng ilang linggo, sa wakas ay bumaba na ang pahintulot para sa isang malaking operasyon mula sa Camp Crame. Isang pinagsamang team ng forensic, pulisya ng lungsod, at mga medical personnel ang muling ipinadala sa Alpas Restaurant. Ang marangyang gusali ay ngayoy tila tahimik at kupas. Ang mga chandelier sa pangunahing silid ay maalikabok, at isang malabong amoy ng bulok ang nararamdaman pa rin sa hagdanan patungo sa ibabang silid. Alas 6 ng umaga, muling ikinabit ang police line. Si Rick mismo ang namuno sa pagsusuri. Isa-isang binuksan at sinuri ang mga silid at pagkatapos ay isinara. Ngunit nang makarating sila sa ibabang kusina, may kakaibang naramdaman. Sa malamig na sahig na dating natatakpan ng baha, may nakitang isang maliit na bakal na pinto na nakatago sa ilalim ng isang estante ng mga kaldero. Ang pinto ay bagong pintura na para bang kararating lang gamitin. Agad na binaklas ng team. Sa likod nito, isang makipot na pasilyo ang lumitaw na pababa sa ilalim ng lupa. Ang amoy ng metal at lumang dugo ay malakas na sumalakay, kaya't ilang opisyal ang napilitang takpan ang kanilang mga ilong. Sa dulo ng pasilyo, natagpuan nila ang isang malawak na silid na may mga dingding na bakal, eksakto tulad ng nasa video ni Sari. Ngunit sa pagkakataong ito, walang laman ang silid. Tanging mga bakas ng kadena, isang kinakalawang na mesa pang opera, at isang itim na kwaderno sa sahig ang natira. Dahan-dahang pinulot ni Rick ang libro. Sa unang pahina, may nakasulat na pangungusap na may pinong sulat kamay. Sa bawat lasa, mayroong buhay. Sa bawat buhay, may bahaging maaaring iproseso. Ang pangalan ni Marco ay nakalagay sa ibaba, ngunit sa huling pahina, may isa pang pirma na nagpatigil kay Rick. Attorney Alejandro Valderrama. Matagal na tinitigan ni Dra. Isabel ang sulat. Ibig sabihin, hindi nag-iisa si Marco. Si Alejandro ay hindi lamang isang mamimili, kundi bahagi na nila mula pa sa simula. Binuksan ni Rick ang susunod na pahina. May isang listahan ng mga pangalan ng biktima, oras, at code ng menu. Sa pagitan ng mga pangalan, may isang maliit na sulat sa ibaba. Huling paghahanda para sa panauhing pandangal. Isang nagmamadaling yapak ang narinig mula sa direksyon ng hagdanan. Sumigaw ang isa sa mga opisyal, Tenyente, may natagpuan kami sa silangang pader. Nang mabuksan ang bakal na pader, sa likod nito, may isang maliit na silid na puno ng maalikabok na estante. Sa ibabaw ng mga estante, mga garapon na salamin ang naglalaman ng malinaw na likido at mga piraso ng organ ng tao sa loob. Bawat garapon ay mailabel na petsa at code na isi. Sa sulok ng silid, may isang kahoy na plaka na may pinong ukit na nakasulat na Iklob Santapa ng Liwanag. Pumikit si Dra. Isabel, mahina ang kanyang boses. Hindi lang sila mga mamamatay tao, kundi mga tagapagtayo ng isang altar, kung saan nila sinasamba ang pinakamadilim na pagnanasa ng tao. Tahimik na nakatayo si Rick, mabigat ang kanyang hininga. Alam niyang ang natagpuan nila ay hindi lamang ebidensya ng isang krimen, kundi isang tunay na larawan kung paano kayang burahin ng kasakiman ang hangganan sa pagitan ng karangyaan at kalupitan. Sinimulan ng forensic team na idokumento ang lahat ng natagpuan. Isa-isang inangat at isinara ang mga garapon. Sa labas ng silid, nagsimula ng pumasok ang sinag ng araw sa umaga sa pamamagitan ng isang maliit na siwang sa bintana. Kumikinang ang alikabok sa hangin na parang mga piraso ng alaala na ayaw maglaho. Matagal na tinitigan ni Rick ang liwanag na iyon na para bang naghahanap ng sagot sa gitna ng kadiliman na kararating lang nilang buksan. Ilang araw pagkatapos, lahat ng folder ng kaso ay sinumite sa piskalya. Si Alejandro Valderrama at Marco Imperial ay opisyal na sinampahan ng mga kasong multiple murder at crimes against humanity.
Ilang iba pang malalaking pangalan na dating pinoprotektahan ay isa-isang tinawag para sa interogasyon. Ngunit alam ni Rick na ilan sa kanila ay mananatiling malaya. Hindi laging patas ang mundo, ngunit naniniwala siyang ilalabas ng panahon ang lahat. Nang gabing iyon, pagkatapos ng lahat, umupo si Rick at Dra. Isabel sa bubong ng headquarters, pinagmamasdan ang maliwanag na langit ng Maynila na walang bituin. Ang hangin ng gabi ay marahang umiihip, dala ang tunog ng lungsod na dahan-dahang bumabalik sa buhay. Tiningnan ni Isabel si Rick. Tenyente, bakit ganito kalupit ang mundo? Bahagyang umiti si Rick. Dahil madaling makalimot ang tao. Kapag mas malakas ang gutom kaysa sa konsensya, lahat ay maaaring maging tama sa mata ng mga bulag dahil sa ambisyon. Natahimik si Isabel. At pagkatapos ay mahinang nagtanong, sa tingin mo, magsisisi sila? Tumingin si Rick sa malayo, sa abot tanaw. Marahil, pero hindi maibabalik ng pagsisisi ang buhay. Tayo lang na nabubuhay ang maaaring matuto na hindi maging tulad nila. Ininom niya ang natitirang malamig na kape at tumayo. Bukas ng umaga, ililipat si Sari sa isang ligtas na lugar. Magsisimula siya ng bagong buhay ng walang takot. Sapat na iyon para sa akin ngayong gabi. Malumanay nang umiti si Dra. Isabel. Alam mo, Tenyente, marahil ipinadala ng Diyos ang babaeng iyon hindi lamang para iligtas ang kanyang sarili, kundi para iligtas din ang puso ng mga tao mula sa pananahimik. Tumango si Rick. Bawat biktima ay isang paalala na maaaring tumubo ang kadiliman sa pinakamarangyang lugar. At ang ating tungkulin ay hindi lamang ito ibunyag, kundi tiyakin na mananatili ang liwanag para sa mga natitira. Dahan-dahang nagbago ang kulay ng langit, mula sa itim ay naging kulay abong ginto. Muling nagising ang Maynila sa tunog ng mga sasakyan sa malayo. Nakatayo si Rick, pinagmamasdan ang araw na nagsisimula ng sumikat sa silangan. Sa kanyang mukha, may pagod ngunit mayroon ding ginhawa. Pabulong siyang nagsalita. Para sa bawat buhay na nawala. Sana matuto ang mundo na mahalin ang buhay ng higit pa sa gutom sa kapangyarihan. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa kanyang mukha, binubura ang anino ng mahabang gabi. At doon nagtapos ang kwento ng Alpas. Hindi sa isang malaking tagumpay, kundi sa isang kamalayan na ang tunay na kabutihan ay hindi kailangang maingay. Sapat na itong tahimik, ngunit hindi kailanman namamatay.